Miss Lovely? Gulat na sabi ng wedding coordinator nang makita si Lovely. Nakasakay ito sa motor at may angkas na lalaki. Buksan niyo ang pinto! Utos ni Lovely na hindi pa man lang nakakababa ng motor. Pero, bubuksan niyo yan o papasok ako sa loob sakay ng motor? Banta ni Lovely. Pagbukas ng pinto ay siyang pagtugtog ng wedding song ni na Lovely at Luke. Ngunit nagulantang ang lahat na makita si Lovely na pababa pa lang noon ng kanyang motor at may kasamang isang lalaki. Tuloy po ang kasal. Pero hindi ako magpapakasal sa lalaking yan. Itinaas ni Lovely ang kamay ng lalaking kanyang kasama. Sa lalaking ito ako magpapakasal. Sigaw nito. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, mga kwento ni Ate Jane, istorya mo, ikwento ko, huwag kalimutang pindutin ang notification bell at subscribe button. 30 minutes bago mangyari ang tagpong to, humahangos na nilapitan ni Luke si Pia. Ano nangyayari? Tarantang tanong ni Luke habang inaayos pa ang kanyang necktie. Wala pa si Lovely, buti naman at dumating ka na. Kayo na lang ang hinihintay. Bulong na sabi ni Pia. Ramdam sa buong simbahan ng tensyon. Darating lang din ni Luke sa simbahan at hanggang sa oras na yun ay wala nakakaalam kung nasaan si Lovely. Ngayong araw gaganapin ang pag-iisang dibdib ni na Luke at Lovely. What? Hindi ba kayo sabay na umalis ng hotel? Tanong ni Luke. Umismed si Pia. Luke naman, paano kami magsasabay? Hindi ba't sa kwarto mo ako natulog? Maaga lang akong umalis para pagdating ng mag-aayos sa akin, nasa room na ako. Magkaiba kami ng room, hindi ba? Never mind. Ano, aatras na kaya siya? Tanong ni Luke. I don't know. Maybe. Sambit naman ni Pia. Kunwari nag-aalala si Pia sa kanyang half-sister, pero ang totoo ay gusto na nitong tumalon sa tuwa kung hindi man sisipot sa sarili niyang kasal si Lovely. Lumabas na rin ang pare at nagtanong kung nasaan nga ba ang bride. Istrikto sa oras ang nakuha nilang pare kaya naman kahit wala pa si Lovely ay pinasimulan na nito ang entourage. Wala nang nagawa ang wedding coordinator kung hindi sundin ng pare. Unang naglakad si Luke kasama ang kanyang mga magulang, sumunod ang flower girl at mga abay. Hanggang sa mga ninong at ninang na naglalakad ay wala pa rin si Lovely. Ano bang nangyayari, Luke? Nag-away ba kayo? Bulong ng ina ni Luke. Hindi po. Promise, wala po akong alam kung bakit wala pa si Lovely. Paliwanag ni Luke. Binigyan ng 5 minutong palugit si Lovely. Hindi muna nito sinimulan ng misa. Kabado na ang lahat, maliban kay Luke. 1 minuto na lang natitira at inihinto na ng pare ang kasal nang biglang sumigaw ang isa sa tauhan ng wedding coordinator. Dumating na si Ma'am Lovely! Sigaw nito na umalingaw-ngaw sa buong simbahan. Napawi ang kaba ng lahat at muling nasilayan ng mga ngiti sa kanilang mga labi. Ngunit kabaliktaran naman ang naging reaksyon ni Luke. Pagbukas ng pinto ay nasilayan nila si Lovely. Pababa pa lang ito sa kanyang motor at lalong nagulat ang lahat sa kanyang isinigaw. Matapos ang revelasyon ni Lovely ay nagkagulong mga tao sa simbahan, pati ang paring magmimisa sa kanilang kasal. Kung hindi si Marvin ang papakasalan ko, walang kasalang magaganap. Pag-ulit na Lovely. Maraming oras ang nasayang at may susunod pang ikakasal pagkatapos nila kaya naman sinimulan na ng pari ang misa pang kasal at nasunod ang hiling ni Lovely. Kahit na naguguluhan ng mga tao ay tinapos ng pari ang misa sa pagsasabing, I now pronounce you husband and wife. You may kiss the bride. Wika nito at sinelyuhan ni Marvin at Lovely ang kanilang kasal ng halik. Okay lang ba? Tanong ni Marvin. Oo, kasal na tayo eh. Wika ni Lovely. At hinalikan ni Marvin si Lovely ng banayad sa harap ng lahat. Lumakad palabas ng simbahan ng dalawa. Game na game ang mga abay na i-cheer ang bagong kasal. Kahit na ngayon lang nila nakita ang lalaking papakasalan ni Lovely. Kiss! Sigaw ng mga ito sabay-sabay ng mga bulaklak.
Napapailing na lang ang mga photographer at coordinator dahil sa kakaibang kasal na kanilang nasaksihan. Matapos ng ilang photoshoot ay sumakay na sina Marvin at Lovely sa bridal car. Kuya, sa reception tayo. Pero bagalan mo lang ha? Utos na Lovely. Opo ma'am, sabi ng driver at pinaandar na ang sasakyan. Habang binabagtas nila ang daan papuntang reception ay hindi naman maiwasan ni Marvin na matulala sa lahat ng mga nangyayari. Marvin, I'm sorry kung pati ikaw dinadamay ko sa kalokohan ko. Panimula ni Lovely. Napansin kasi nitong tulala si Marvin at halatang nabigla sa mga nangyari. Ay ma'am, ayos lang po. Ako naman po nagbigay sa inyo ng ideya Hindi lang po ako makapaniwala na ako po ang gagawin ninyong groom. Nahihiya nitong sabi. Pero nag-work naman siya. At tama ka. Sa paraang to, kahit papaano ay nakapaghiganti ako. Wika ni Lovely. Kahit na nasayang lahat ng ginawa ko para sa dream wedding ko. Biniyaran ni Lovely si Marvin ang maging instant groom. Nangyari ang lahat ng to kaninang umaga bago pumunta si Lovely ng simbahan. Kahit na nga puting-puti ang suot nitong trahe de boda ay nakalumpasay si Lovely sa puntod ng kanyang ina. Umiiyak. At hindi lang bastang umiiyak, kung hindi humahagulhol ito ng todo. Wala itong pakialam kung nagkalat man ang kanyang make-up, basta ang alam ni Lovely ay sobrang sakit ng kanyang nararamdaman ng oras na yon. Mama, bakit ganito? Sa lahat ng tao, bakit si Pia pa? Bakit siya pang naging babae ni Luke? Akala ko kaya kong tiisin ang lahat. Akala ko kaya kong magbulag-bulagan pero hindi Hindi ko kaya. Sabi nito na tila nagsusumbong sa kanyang ina. Nakita mismo ni Lovely ang kataksilan ni Luke habang siya'y abalang-abala sa pag-aasikaso ng kanilang kasal. Si Luke naman ay abalang-abala rin kay Pia. Hindi inaasahan ni Lovely na makita sina Luke at Pia sa isang restaurant. Nagkataon kasing doon nakipagkita ang supplier ng kanilang souvenir para sa kasal. Noong una iniisip ni Lovely na baka may surprise ang dalawa para sa kanya. Ni hindi sumagi sa kanyang isipan na may ginagawa na palang kalokohan ng dalawa dahil malaki ang tiwala niya sa kanyang kasintahan. Magkasundo naman sila ni Pia na kanyang stepsister. Halatang hindi siya napansin ng dalawa dahil may kalayuan ang kanilang distansya. Sa hindi malamang dahilan, maya't maya tinatanaw ni Love ang dalawa at laking gulat ito sa kanya nakita. Biglang sinubuan ni Pia si Luke. Hindi naman malaman ni Lovely kung namamalikmata lang ba siya o totoo ba ang kanya nakita. Ayaw haluan ni Lovely ng mali siya ang kanya nakita kaya naman binaliwala niya ito. Ngunit sadyang pinaglalaroan sila ng tadhana. Dahil isang araw ay may tumawag kay Lovely. Isang client na pinapunta siya sa parking lot ng kanilang gusali upang doon makipagkita. Walang pag-aatubili na pumunta si Lovely sa parking lot. At pagdating niya doon, ay tumambad na naman sa kanya sina Luke at Pia. Nakaakbay si Luke kay Pia na tila ba magkasintahan ng dalawa. Hindi pa rin binigyan ng mali siya ni Lovely ang kanya nakita. Ngunit, agad itong nagtago at palihim na sinundan ng dalawa. At habang sinusundan niya ang dalawa, ay naiiyak na si Lovely. Hanggang sa huminto ang dalawa sa sasakyan ni Luke. Sumandal doon si Pia at tumarap kay Luke. Tila may pinag-uusapan ng dalawa at biglang hinatak ni Pia ang damit ni Luke. Kung kaya't magkadikit ang kanilang mga katawan at saka sinunggaban ni Pia ng halik si Luke. Nang dahil sa nakita ni Lovely ay dumagsa na ang mga agam-agam sa kanyang isipan, mga katanungan niya. Kailan pa nila ito ginagawa sa kanyang likuran? Hanggang halik lang ba ang ginagawa nila? O mas malala pa? Pinagsasabay silang magkapatid ni Luke kahit na naging tapat naman siya kay Luke. Anong kanyang pagkukulang? Saan siya nagkulang? Hindi naman makaalis si Lovely sa kanyang kinatatayuan. Pinapanood niya ang dalawa sa palitan nila ng halik. Tila walang pakialam ang dalawa kung may makakita sa kanilang ginagawa. Ilang sandali pa ay binuksan ni Luke ang pinto ng sasakyan habang tuloy pa rin ang halikan nila ni Pia. At ang nakapasok na sila sa loob ay isinara na nila ang pinto. Nakatitig lang si Lovely sa sasakyan. Pinagmamasdan nito ang paunti-unting pag-aalog nito. Para bang tumatagos ang kanyang tingin at nakikita ang ginagawa ng dalawa sa loob. Mga baboy. Usal nito habang gigil na gigil.
Sa kabila ng kanyang nakikita, ay pikit mata pa rin pinagpatuloy ni Lovely ang kanilang relasyon ni Luke. Wala itong pinagsabihan ng kanyang nalaman. Sinarili niya lang ang sakit kahit na tuwing hahalikan siya ni Luke ay nasusuka siya. Hindi ako aatras sa kasal. Ginawa niyong miserable ang buhay ko? Pwes, gagawin ko rin miserable ang buhay ninyo. Hindi kayo liligayang dalawa. Ako ang hahadlang sa kaligayahan niyo. Pangako nito sa kanyang sarili. Kaya itinuloy pa rin ni Lovely ang pag-aasikaso ng kasal. Namumutawi man ang lungkot sa mga mata ni Lovely. Kahit ang mga makeup artist ay hirap na bigyang buhay ang mga mata ni Lovely sa araw mismo ng kanyang kasal. Buo man ang desisyon ni Lovely na pakasalan ng taksil niyang kasintahan, ay pumunta muna itong sementeryo kung saan nakalibing ang namayapa niyang ina. Sakay ng kanyang pinakamamahal na motor at suot ang kanyang trahe de boda, doon ibinuhos ni Lovely ang lahat hanggang sa isang lalaking nag-abot sa kanya ng bimpo. Ma'am, malinis naman po yan. Wika ng lalaki. Napatingala si Lovely at tinanong ang lalaki kung sino ito. Magilo namang sumagot ang lalaki at sinabi ang kanyang pangalan. Ako po si Marvin. Bago lang po akong tagalinis ng mga punto dito. Kayo po? Tanong ni Marvin. Lovely. Maiksi nitong sagot. Ma'am, kung hindi niyo po ikakagalit, bakit po kayo naka-wedding gown? Tanong ni Marvin. Ikakasal ako dapat ngayon. Sa taong niloko ako. Sagot ni Lovely. At dahil sa nag-uumapaw na kalungkutan ay kinwento na nga ni Lovely ang mga nangyari. Habang nagkukwento ay gumagaan naman ng kaunti ang pakiramdam ni Lovely. Mahigit 2 buwan na rin niyang bitbit ang bigat na ito at nagtitiis sa lalaking inahas ng kanyang kapatid. Kawawa naman pala po kayo, ma'am. Pero bakit niyo pa po tutuloy yung kasal kung masasaktan lang po pala kayo sa lalaking niloko kayo? Tanong ni Marvin. Gusto kong gumanti sa kanila. Gusto kong magdusa sila. Hindi ko sila hahayaang maging masaya. Gigil nitong sabi kay Marvin. Natahimik naman si Marvin. Tila nag-iisip ito ng ibang paraan para makaganti sa nanloko kay Lovely. Awang-awa kasi ito sa itsura ng dalaga. Kalat-kalat na ang makeup nito ngunit wala pa rin itong pakialam. At panay pa rin ang pag-iyak. Ma'am, kung hindi naman po kayo ulit magagalit at total sinabi niyo na rin naman po ang problema ninyo, hindi ba mas makakaganti kayo kung may iba na lang kayong lalaking isasama sa kasal? Para quits, kung baga. Suwestyon ni Marvin. Kasi ma'am, sa simbahan pa man din kayo ikakasal. Alalahanin niyo, sabi ng mga matatanda, ang pinagsama ng Diyos ay kailanman hindi mapaghiwalay ng tao. Mariing sabi ni Marvin. Napaisip si Lovely ng dahil sa mga sinabi ni Marvin. Napagtanto nitong tama si Marvin. Makukulong siya sa isang kasal at panghabang buhay na yon. Kaya naman isang ideya ang naisip ng dalaga. Tumayo si Lovely at pinunasan ng kanyang mga luha at pinagpagaan ang kanyang damit. Tara, sumama ka sa akin. Ayan nito at hinawakan sa kamay si Marvin. Ay, teka lang po ma'am. Saan po tayo pupunta? Tanong ng binata. Sa simbahan. Magpapakasal. Diretsong sagot na Lovely. Po? Gulat na sabi naman ni Marvin. Hindi naman umangal si Marvin kahit siya'y gulat na gulat sa sinabi ni Lovely. Tumupad ng driver ang hiling ni Lovely. Tila may prosesyon kung magpatakbo ang driver ng oras na yon. At sinulit naman ni Lovely ang pagkakataon yon upang kumalma. Alam kasi nitong pagdating sa reception ay dadagsa ang katanungan at maaaring mag-iskandalo si Luke nang dahil sa nangyari. Ngunit mas malaki ang posibilidad na matutuwa ang dalawa sa kanyang ginawa. Samantalang si Marvin naman ay napapangiti sa mga nangyari. Sa kabilang dako, tila binagsakan naman ng langit at lupa si Luke. Nasa simbahan pa rin ito at kinakalma ang sarili. Hindi naman ito makapaniwala sa ginawa ni Lovely. Hindi alam kung saan at kailan, paanong nangyari ang lahat ng yon. Sa isang iglap, ay siyang naisahan ni Lovely at hindi niya yon matatanggap. Luke, tawag ni Pia. Lumingon si Luke sa kinaroroonan ni Pia. Bakit ka nandito? Hindi ba dapat nasa reception ka na?
Lumapit si Pia at awang-awa ito sa itsura ni Luke. May iwan ba naman kita ng ganyan ang itsura mo? Sabi nito, tinabihan si Luke. Saka ito niyakap ni Pia. Nandito lang ako sa tabi mo. As always. Kahit na tila dinadamayan pa ni Pia si Luke, sa loob nito ay nasasaktan siya sa kanyang nakikita. Kung sino man ang lalaking yun, humanda siya sa akin. Ang akin ay akin. Babawiin ko si Lovely. Gigil na sabi ni Luke. At dito na nga nagtatapos ang ating unang kabanata. Ano kaya ang gagawin ni Luke para mabawi si Lovely? Mabawi niya kaya talagang dalaga? At ano naman ang mangyayari sa reception? Abangan sa susunod na kabanata. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, mga kwento ni Ate Jane, Story Mo, Ikwento Ko, huwag kalimutang pindutin ang notification bell at subscribe button. Okay lang po ba kayo? Gusto niyo po bang umalis na tayo dito? Nag-aalala na tanong ni Marvin kay Lovely. Natawa naman si Lovely sa kanyang narinig. Saan naman tayo pupunta kung aalis tayo dito? Di sa cemetery ulit. Biro pa ni Marvin. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, mga kwento ni Ate Jane, Story Mo, Ikwento Ko, huwag kalimutang pindutin ang notification bell at subscribe button. Kung sino man ang lalaking yan, humanda siya. Ang akin ay akin. Babawiin ko si Lovely. Gigil na sabi ni Luke. Nakarating na rin ang dalawa sa reception. Hindi naman sila late na late, ngunit marami nang naghihintay sa kanilang pagdating. May mga bisitang masaya sa kinahitnatnan ng ginawa ni Lovely. Ngunit ang karamihan ay dagsa ang katanungan sa ginawa ng dalaga. Hindi naman galing sa mayamang pamilya si Lovely. Sa middle class lang sila, ngunit dekalibreng babae naman si Lovely. Team leader siya ng isang advertising company at kaya niyang bumuhay ng pamilya. Pagkababa ni Lovely at Marvin ay sinalubong si Lovely ng kanyang team. Sobrang saya nilang lahat. Hindi tulad ng mga kaanak ni Lovely. Hindi na nagawang pumunta sa reception ng kaanak at mga magulang ni Luke dahil sa ginawa ni Lovely. Nabastasan sila sa ginawa ng dalaga. Ngunit wala namang pakialam si Lovely sa kanilang sasabihin. Ma'am, congrats! At sa inyo rin po, sir. Kung sino man po kayo. Alam niyo, sir, ang swerte niyo kasi si Ma'am Lovely yung pinakasalan niyo. Bulong ni Erica. Isa sa kanyang tauhan sa opisina. Salamat. Si Erica kasama sina Anne, Justin at Andrea ang bumubuo ng team ni Lovely sa opisina. Lahat ng bisita sila ang tuwang-tuwa sa nangyari. Alam kasi nila ang pagbubulag-bulagan ng kanilang boss sa mayabang na si Luke at laking tuwa nila ngayong araw dahil nauntog na rin ito sa wakas. Subalit kung sila ay tuwang-tuwa, hindi naman maalis sa mga bisita na minamata si Marvin dahil sa kanyang itsura. Kumakain ang mga bisita, gayon din ang bagong kasal na sina Marvin at Lovely nang lumapit ang stepmother ni Lovely. Congrats, Lovely! Sabay beso ni Ruth ang stepmother ni Lovely at sabay may ibinulong. Hindi ako naging masaya sa ginawa mo, iha. May diin ang bawat salitang binigkas nito kay Lovely. Pipili ka na lang ng ipapalit mo kay Luke. Yung mukha pang basura. Saan mo ba napulot ang lalaking yan? Ibinaba mo na naman ba ng sobrang taste mo, Lovely? Oh, kating-kati ka lang napalitan si Luke. Salamat po, tita. Pero hindi ko po kailangan ng opinion ninyo. Kung naging masaya kayo sa naging desisyon ko, o hindi. Sarcastic ang sagot naman ni Lovely. Pasalamat ka't kasal mo, iha. Dahil kung hindi, nanggigigil na sabi ni Ruth. Hindi naman halata ng mga bisita ang tensyong namamagitan kina Lovely at Ruth. Kahit sinusuwag na nila ang isa't isa ng kanilang mga sungay ay nagingitian pa rin sila na parang walang nangyayari. Ruth, malalaman mo rin kung bakit ko to ginagawa. Pero kung sa tingin mo ay mali pa rin ang ginawa ko, wala akong pakialam. Nakangisi nitong sabi. Napikon si Ruth. Mama, tama na. Saway ni Pia.
Lovely, sorry sa naging reaksyon ni Mama. Pero kahit na ganon, congratulations and best wishes. Bati naman ni Pia. Ito si Marvin ay binati nito na kasalukuyang nakikinig sa pagtatalo ni na Lovely at Pia. Okay lang. Bigla namang naging mulumanay ang boses ni Lovely. Hinatak na palayo ni Pia ang kanyang ina, pabalik sa kanilang upuan. Nang hina ng todo si Lovely matapos ng paghaharap nilang yon. Napupuno man ang galit ang puso ni Lovely, ngunit sa kabila ng lahat ay hindi maisip ni Lovely kung paanong naatim ni Pia na harapin siya ng normal kahit na iniiputan nila si Lovely sa kanyang ulo. Masakit man ang tinatamasang mga salita ni Marvin kay Ruth ay mas inaalala nito ang asawa. Ma'am, ito po ang tubig ah. Agad na alok naman ni Marvin. Kinuha naman kaagad ni Lovely ang tubig at ininom. Okay lang po kayo? Gusto niyo po bang umalis na tayo dito? Nag-aalalang tanong naman ni Marvin. Natawa pa si Lovely sa kanyang narinig. Saan naman tayo pupunta kung aalis tayo dito? Di sa sementeryo ulit. Biro pa ni Marvin. Napagaan naman ang bahagya ni Marvin ang loob ni Lovely. Lovely na lang itawag mo sa akin. At saka salamat sa pagsama sa akin hanggang dito ah. Huwag ka mag-alala. Tutupad ako sa napag-usapan natin. Nakangiting sabi naman ni Lovely. Pero sa ngayon, dapat nating mapapaniwala ang lahat na mahal natin ang isa't isa. Okay lang ba yon? Tanong ni Lovely. Opo naman ma'am. Lovely pala. Nakangiting sabi ni Marvin. Kailangan nilang pangatawanan ang kanilang pagpapanggap. Sa mata ng kanilang mga bisita, silang dalawa ni Marvin at Lovely ay mag-asawa na. Marami mang tutol sa ginawa ni Lovely ay tila naging masaya naman si Lovely sa kanyang desisyon. Maginoong kumilos si Marvin, kahit na may pagkamadungis ang kanyang itsura, ay napapawi ito ng kanyang mga ngiti. Palagi rin itong napapatawa si Lovely sa mga biro nito kaya naman mabilis sa gumaan ang loob ni Lovely sa binata. Nagpatuloy ang program. Natawa ang lahat sa palarong inihanda ng host. Ngunit hindi naman ikinatuwa ni Lovely ang paglipat ni Luke sa kanya. Lovely! Tawag ni Luke. Nagulat pa si Marvin at Lovely sa paglitaw ni Luke. Haharangan dapat ni Marvin si Lovely upang hindi na ito makalapit. Okay lang Marvin. Saway pa ni Lovely. Pwede mo ba akong ikuha ng juice? Parang nauuhaw ako eh. Pakiusap ni Lovely. Okay, sagot naman ni Marvin. At bago pa makalagpas si Marvin kay Luke ay binangga ni Luke si Marvin. Tila pinapahiwatig nitong mas may karapatan nito kay Lovely kesa sa kanya. Hindi naman ito pinatulan ni Marvin. Nakita ito ni Lovely at hindi naman hinayaang maagrabyado ang kanyang asawa. Luke, ano ba? Saway ni Lovely. Okay, fine. Pero hindi sa akin okay ang nangyari. Ano to? Bakit ganito? Kailan pa? Kailan mo pa ako pinagpalit sa basura na yun? Pagsita ni Luke. Luke, tao ang asawa ko. Kaya, stop this nonsense. Lovely things. Alam kong prank lang to, kaya please tama na. Sabat pa ni Luke. Luke, talaga ba? Iniisip mo na prank lang to? Lahat ng to? Itinaas si Lovely ang kanyang kamay na may suot na singsing. Itong patunay na hindi to prank. At para mas maniwala ka, yung mga gamit mo sa bahay, simulan mo ng hakutin. Kung hindi, aabutan mo na lang silang abo pag naabutan kong nandun pa ang mga yon. So, pati ang bahay ko inaangkin mo na ngayon? Tanong pa ni Luke. Oh, bakit? May inambag ka ba ron? Balik na tanong naman ni Lovely. Natameme sandali si Luke at nag-isip. Oo, meron akong ambag. Yung buhangin at semento, hindi ba akong bumili nun? Natawa pa si Lovely. Bukod doon, wala na diba? Ako lahat. Pero sige, pagbibigyan kita. Kunin mo pati yun. Tungkabin mo at ihiwalay mo yung tubig na ginamit sa semento. Habang nagtatalo ang dalawa, ay inaanunsyo naman ng host na meron silang inihandang on the same day edit para sa bagong kasal. Nasasabik ang lahat sa kinalabasan nito,
lalo na ang reaksyon ng mga panauhin sa ginawang pagpapakilala ni Lovely sa kanyang mapapangasawa. Ngunit hindi nila inaasahan ang kanilang nakita. Look, ano ba? Baka may makakita sa atin. Malanding sabi ng babae. Hindi yan. Wala yan, mamaya pa yan babalik dito. At pagbalik niya, tapos na natin itong ginagawa natin. Bulong naman ni Luke. Nalantad ang katotohanan at ang kalokohang ginawa ni na Luke at Pia. Nagulat ang lahat sa kanilang napanood sa widescreen. Ang akala nilang same day editing na video ay isa palang pagbubunyag ng kataksilan ni Luke at ng isang hindi kilalang babae. Pasalamat si Pia at hindi kita ang mukha niya sa video. Kaya naman si Luke na lang ang naging bida sa kanilang napapanood. Now you know why I'm doing this. Sabay halakip-kip ni Lovely. Ngayon, kukunin mo na ba mga gamit mo sa bahay? Pati na yung pinagmamalaki mong buhangin? O dadatnan mong abo lahat ng damit at gamit mo? Lovely. Gigil na sabi ni Luke at umalis. Pabalik na noon si Marvin, dala ang inumin ni Lovely. Nakasalubong nito si Luke. Binangga siya ni Luke at sinamaan ang tingin. Pinalagpas lang ito ni Marvin dahil napanood din ni Marvin ang video at alam nito kung bakit galit na galit si Luke noong oras na yon. Lovely, anong sabi niya? Tanong ni Marvin sabay abot ng juice. Ayun, mag-aalsa balutan na siya dahil kung hindi, abo niya nang maaabutan lahat ng gamit niya. Sabit ni Lovely na may ngiti sa kanyang mga labi. Kasabay ng pag-alis ni Luke ay natanaw naman ni Lovely si Pia. Hindi rin ito makapaniwala sa kanyang napanood at nang nakita nito si Luke ay sinundan nito ni Pia. Siguro nga akong naging hadlang sa pagmamahala nila. Sabit ni Lovely sa kanyang isipan. Naging masalimuot man ang umpisa ng araw ni Lovely ay natapos naman ito na punong-puno ng tawanan. Inaliw na lang ni Lovely ang kanyang sarili at sinulit ang araw na yon. Matapos ang reception ay dumiretso na ang bagong kasal sa kanilang bahay. Pagkapasok ng dalawa sa bahay, ibinagsak agad ni Lovely ang kanyang katawan sa sofa. Hingal na hingal ang kanyang katawan, puso at kaluluwa sa mga kaganapan ng araw na yon. Ay, sa wakas. Nasakit ng buong pagkatao ko. Sabi nito't ipinikit muna sandali ang kanyang mga mata. Nga pala Marvin, magpapahinga lang ako sandali ha. Tapos pag-usapan na natin ang magiging setup natin. Okay lang ba? Oo, ayos lang naman. Sabi ni Marvin. Napansin naman ni Marvin na maputing paa ni Lovely. Ngunit dahil sa suot nitong heels ay namumula na ang sakong at mga daliri nito sa paa. Kaya naman lumuhod ito sa harap ng dalaga at hinubad ang sapatos ni Lovely. Wala naman ang kaalam-alam si Lovely noon. Nararamdaman na lamang niyang may humawak sa kanyang paa. At sa kanyang pagmulat ay nakita niya sa ganoong posisyon si Marvin. Anong ginagawa mo? Gusto sanang hatakin ni Lovely ang kanyang mga paa ngunit masakit na talaga mga ito. Namumula na kasi mga paa mo. Okay lang ba na i-massage ko? Sabi ni Marvin. Napangiti naman si Lovely at hinayaan ito. Dahil biglaan nga ang nangyari, walang dalang damit si Marvin at may mga naiwang damit naman si Luke kaya naman yun na muna ang pinasuot ni Lovely kay Marvin. Wala namang kaarte-ate si Marvin na tinanggap ang damit. Nang nakapagpahinga na sila pareho ay pinag-usapan na nila ang house rules. Hindi naman ako madamot. Pwede mong gamitin lahat ng nandito sa bahay. May guest room na naman, kaya may privacy tayo pareho. Hihilingin ko lang sa'yo na pag may pumunta dito, tapos biglang dito sila magstay, no choice tayo kundi magsama sa isang kwarto. Paliwanag ni Lovely. Sumang-ayon lang naman si Marvin sa naging house rules na Lovely. Pinag-usapan din nila ang mode of payment para sa pagpapanggap ni Marvin. At kung hanggang kailan sila magiging mag-asawa. Every month kita babayaran. Libre ka na rin sa pagkain pag nandito ka. Kasi mag-grocery naman ako monthly. Kung may gusto kang iba, ayos lang din naman. Basta respetuhan lang sa privacy ng isa't isa. Yun lang naman ang sakin. And then tungkol kung hanggang kailan tayo magiging mag-asawa, papalipasin muna natin at least half a year or maka isang taon. May kilala naman ako abogado para masettle natin ang lahat after.
Ako nang bahala sa gastos kaya wala kang dapat alalahanin. Wala pa ring angal si Marvin sa mga sinabi ni Lovely. Wala ka bang rules tungkol sa relasyon natin? Ang ibig ko pong sabihin na yung mga bawal ko pong gawin. Tanong ni Marvin. Puro technical na bagay ang nainisip na Lovely at nakaligtaan ito ang tungkol sa bagay na yon. I'll respect you and you should respect me. Yun na lang siguro. Sagot ni Lovely. Ikaw, may rules ka ba na gusto mong ipatupad? Meron. Gusto ko sanang sundin yung kasabihan na happy wife, happy life. Wika naman ni Marvin. Pagtataka ni Lovely. Gusto ko lang sana sa kasunduang to ay maging masaya ka. Tugon naman ni Marvin. Naweirdohan naman si Lovely na sumang-ayon na lang sa gusto ni Marvin. At dito na nga nagtatapos ang ating kabanata. Ano kaya magiging buhay ni Lovely sa piling ni Marvin? Magtagumpay kaya sila sa kanilang pagpapanggap? Mapanindigan kaya nila ito? Abangan sa susunod na kabanata. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, mga kwento ni Ate Jane, istorya mo, ikwento ko, huwag kalimutang pindutin ang notification bell at subscribe button. Gusto ko rin sana malaman kung saan ka nakatira, kung kasama mo ba ang mga magulang mo, kung saan sila nakatira, kung may kapatid ka ba. Nalunok ni Marvin ang kanyang kinakain na hindi man lang inunguya. Namawis ito bigla kahit na todo naman ang lakas ng electric fan. Iyon ay kung okay lang naman sa'yo. Cambio pa nito. Okay, Lovely. Pero baka kasi magulat ka. Maliit lang ang bahay ko. Tapos madumit, maraming ipis. Siwalat ni Marvin. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, mga kwento ni Ate Jane, istorya mo, ikwento ko, huwag kalimutang pindutin ang notification bell at subscribe button. Gusto ko lang sana na sa kasunduang to ay maging masaya ka. Tugon ni Lovely. Na-weirdohan man si Lovely ay sumang-ayon na lang ito sa gusto ni Marvin. Iyon ang unang gabing magkasama nila sa iisang bubong. Matapos mag-usap ng dalawa, inihatid muna ni Lovely si Marvin sa kanyang magiging kwarto bago ito pumunta sa kanyang silid. Nang mag-isa na lang si Marvin sa kwarto ay agad itong nahiga sa kama. Ibinagsak nito ang kanyang pagod na katawan sa kama. Ay, what a tiring day. Mahina nitong sabi, ngunit abot tenga ang kanyang ngiti. Lovely, hindi ako makapaniwala na mag-asawa na tayo. Parang dati-rati lang tinatanong kita mula sa malayo. Ngayon, abot kamay na kita. Kinikilig nitong sabi. Parang nakalutang sa ulap si Marvin ng oras na yon habang inaalala lahat ng nangyari sa kanya buong araw. Ngunit nahinto ang kanyang pagmumuni-muni nang biglang may tumawag sa kanyang telepono. Hello, Dino? Ikaw, wrong timing ka talaga ha? Sabi ni Marvin sa kabilang linya. Ay, sorry sir. Gusto ko lang po kasi kayong kamustahin kung okay lang po kayo dyan sa lugar nyo. Narentahin ko na rin po yung mga apartment sa katapat na bahay nyo. Katulad ng pinag-uutos po ninyo, sir. Ulat ni Dino. Good. Ikaw nang bahala kina papa at mama. Hindi naman nila ako mapipigilan sa gusto kong gawin. Lalo na't kasal na ako kay Lovely. Bida pa ni Martin. Congrats po pala sir ha. Sa wakas, nagkatuluyan din kayo ng greatest love ninyo. Bati pa ni Dino. Lingid naman sa kaalaman ni Lovely ay hinahangaan na siya ni Marvin mula noong sila ay grade 1 pa lamang. Kaya nasabi ni Dino na greatest love ng kanyang boss si Lovely. At kung ang akala ni Lovely ay tagalinis lang si Marvin ang nicho sa sementeryo, ay nagkakamali ito. Si Marvin ang nagmamay-ari ng sementeryong yon at anak siya ng isang mayamang business tycoon sa Pilipinas. Hindi lang ito masyadong lumalabas sa media dahil gusto nitong maging pribado ang kanyang buhay. Hindi naman makatulog ng gabing yon si Marvin. Kilig na kilig ito dahil sa mga nangyayari. Namumutawi dito sa kanyang isipan ng mga halik ni Lovely sa kanya kanina sa kasal. Banayad ang halik na yon at hanggang ngayon ay ramdam ni Marvin ang lambot ng mga labi ni Lovely. Ayos lang kahit fake kiss sa mga yon. Ang mahalaga, nailigtas ko siya sa lalaking yon.
Usal nito habang nakahiga. Una silang nagkita noong sila'y grade 1 pa lamang. Mula noon ay umibig na rin si Marvin kay Lovely. Ngunit ang buong akala naman ni Marvin ay puppy love lang ang kanyang nararamdaman sa dalaga. Matapos ang maraming taon ay muli silang nagkita sa isang reunion. Hindi naman maipaliwanag ni Marvin ang sayang kanyang nararamdaman dahil muli silang magkikita ni Lovely matapos ang maraming taon. Subalit sa kasamaang palad ay kasama ni Lovely ang kanyang nobyong si Luke ng okasyong iyon. Hindi na nagawang magpakita pa ni Marvin. Ngunit sa kabila ng kung ano-anong kutob itong naramdaman kay Luke, hindi na binaliwala ni Marvin ang kutob na yon at pinamatyagan si Luke. At doon ito natuklasang niloloko nito ang kanyang nobya. Na makita nito si Luke na may kahalikan sa isang bar, nagkataon na inaya siya ng kanyang mga kaibigan kaya siya nandoon. Labis na nagalit si Marvin sa kanyang nalaman. Kaya naman siya nag-set up ng tawag noong unang beses na nakita ni Lovely ang kataksilan ni Luke. Pati na rin ang kliyente sa parking lot. Ang buong akala ni Marvin ay matatauhan ng dalaga. Ngunit mas pinili pa rin itong ituloy ang kasal. Susuko na dapat si Marvin ngunit inuusig siya ng kanyang konsensya. Ipinagpatuloy nito ang pagbabantay kay Lovely kasama ang kanyang bodyguard na si Dino. Hanggang sa dumating na nga ang araw ng kasal ni Lovely, nagbalat kayo si Marvin na makita nitong umiiyak sa harapan ng puntod ng kanyang ina si Lovely. Katuwang ni Dino ay sinadya nilang maging madungis ang itsura ni Marvin kaya gano'n ang itsura ng binata nang sila'y magkita. Hindi naman akalain ni Marvin ang bilis sa mga nangyayari at ngayong araw ay ikinasal din sila. Magmamadaling araw na at mulat pa rin si Marvin. Kaya naman naisipan na lang nitong ipagluto si Lovely ng agahan bilang unang araw nilang mag-asawa. Nag-alarm ang telepono ni Lovely 5:00 pa lang noon ng umaga at maghahanda na si Lovely ng agahan. Tulad ng kanyang kinagawian, pupungas-pungas itong tumayo at lumabas ang kwarto. Matapos ay dumiretso sa kusina. Ay, magluluto na ako. Nagulat ito sa kanya nakita. Naka-apron si Marvin habang nagluluto. Narinig naman ni Marvin ang boses ni Lovely. Good morning, Lovely. Pinakaalaman ko na tong kusina ha. Para ka ako pagising mo makakain ka na ng agahan. Naisip ko kasi na hindi ka rin masyado nakakain kahapon. Sabi nito habang hawak ang shansi. Salamat. Gulat na sabi ni Lovely. Sa tagal-tagal ng relasyon nila ni Luke, hindi man lang siya nito na ipagluto kahit na itlog. Panay pa-deliver kasi ito at ayaw ng init ang kalan. Naikumpara ka man kaagad ni Lovely ang dalawa at nakaramdam ng saya. Habang pinagmamasan nito si Marvin suot ang kanyang pink apron, ay tila may nag-uudyok sa kanya na mas kilalanin si Marvin. Total naman ay naka-leave ito sa trabaho para dapat sa kanilang honeymoon ni Luke. Hindi naman siguro masamang kilalanin siya. Mukha namang mabait siyang tao. Wika ni Lovely sa kanyang isipan. Sa kabilang banda ay nagmumukmok si Luke sa piling ni Pia. Nasa kondo ito ni Pia. Nakuha na rin ito ang ilan sa kanyang mga gamit. Hindi nga lang lahat dahil mamadali itong umalis sa kanilang bahay ni Lovely. Luke, kagabi ka pang hindi kumakain ha, baka magkasakit ka niyan. Nag-aalalang sabi ni Pia. Sino ba naman kasing gaganahan kumain sa mga nangyari? Sabihin mo nga Pia. Sino? Maktol na sabi ni Luke. Pero hindi ka ba masaya? Malaya na tayo. Pwede na nating ilantad ang relasyon natin. Kasi kasal na si Lovely. At single naman ako. So wala na tayong problema. Sabi ni Pia. Naririnig mo ba yung sinasabi mo, Pia? Ang laki na nang naipundar ko sa relasyon namin ni Lovely. Ang laki na mawawala sa akin. Ngayon wala akong titirahan. Yung mga travel namin na nakaschedule, malamang yun, ika-cancel. Sila ng dugyot na yun na magkasama. Sira na Pia ang lahat. Sira na. Kitang-kita sa mata ni Luke ang pagkadismaya. Si Lovely naging buhay ko, Pia. Si Lovely lang, wala nang iba. Dagdag pa nito. Napalunok naman si Pia. Sinampal siya ng masakit na katotohanan. Ngunit mahal na mahal niya si Luke, kaya naman kahit nasasaktan na siya, ay mas pinili pa rin itong manatili sa tabi ni Luke. Binigyan ng pagkakataon ni Lovely ang nais ng tadhana. Sa loob ng 3 araw na siya'y nasa bakasyon ay sinabi ni Lovely na gusto niyang makilala si Marvin. Kahit ang mga hilig lang nito at mga simpleng bagay. Pinag-usapan nila ito habang sila'y kumakain ng agahan.
Po? Sabit ni Marvin matapos sabihin ni Lovely ang kanyang balak. Huwag kang mag-alala, hindi naman ako maselan. At saka pwede naman nating simulan yan sa mga simpleng bagay. Tulad ng likes, dislikes, food, color, movies, mga ganun ba? Para sa ganun hindi magtataka yung mga tao. Paliwanag ni Lovely. Tila bumabara naman ang kanin sa lalamunan ni Marvin habang pinapakinggan ang mga gustong mangyari ni Lovely. Gusto ko rin sanang malaman kung saan ka nakatira. Kung kasama mo ang mga magulang mo, saan sila nakatira? Kung may kapatid ka pa ba? Dagdag pa nito. Nalunok ni Marvin ang kanyang kinakain na hindi malang inunguya. Namawis din ito bigla kahit na nakatodo naman ang lakas ng electric fan. Napansin naman ito ni Lovely kaya promeno ito bigla. Yun kung okay lang naman sa'yo. Cambio nito. Parang masusuka sa kaba si Marvin ng oras na yon. Hindi niya napaghandaan ang ganitong bagay, pero hindi siya pwedeng mabuking ng kanyang tunay na pagkatao. Okay, Lovely. Pero baka kasi magulat ka. Maliit lang ang bahay ko tapos madumi at maraming ipis. Siwalat ni Marvin. So what? Sabi ko naman sa'yo, diba? Hindi naman ako maselan. Iting sabi ni Lovely. Wala namang nagawa si Marvin. Pinanindigan na nito ang lahat ng kailangan niyang gawing makatotohanan ang kanyang mga sinabi. Mabuti na lang at nagsimula sila sa mga maliit na bagay. Nagpalitan sila ng gustong pagkain, lugar, kulay at kung ano-ano pa. Nang sa gayon ay makita nila kahit paano ang isa't isa. Nalibang ang dalawa sa kanilang pag-uusap. Habang naguhugas ng plato si Lovely ay nagkakwentuhan sila at nalamang marami pa silang pagkakaiba at may mga pagkakatulad din kahit papaano. Alam mo, mukhang hindi tayo compatible. Madaldal ako. Introvert ka. Mahilig ako sa mga light colors. Ikaw naman sa dark. Kahit sa pagkain, magkataliwas tayo ng gusto. Puna ni Lovely. Ano naman ngayon? Sabi ko nga, 'di ba? Happy wife, happy life. Kaya ko naman mag-adjust Walang problema sa akin yon. Biglan mo lang ako ng time. Sabi ni Marvin. Nakaramdam naman ng kilig si Lovely. Pakiramdam nito ay nililigawan siya ni Marvin. Sumapit ang tanghalian at si Lovely ang nagluto. Sarap na sarap si Marvin sa nilutong tinola ni Lovely. Gusto pa sana nitong magstay sa bahay ngunit nagpaalam muna si Marvin. Kailangan kasing asikwasuhin ang ilang bagay upang hindi siya mabuking ni Lovely. Nakipagkita ito kay Dino. Todo kantsaw nga ito sa kanyang amo ngunit sabihin ni Marvin ang kanilang mga napag-usapan ni Lovely ay napanganga na lang si Dino. Boss, talaga bang ganun ang sinabi mo? Pwede mo naman sabihin na maliit ang bahay pero hindi naman yung para kang inap Daing ni Dino. Dino, tapos na, nasabi ko na. Kaya ang kailangan mong gawin ay humanap ng bahay at magpanggap na kaibigan ko. Ulila na ako at probinsyanong nakipagsapalaran sa Maynila. Ganon na lang ang sinabi ko. Ani Marvin. Binibigyan kita hanggang bukas para maghanap ng kunwaring tirahan natin. Ikaw nang bahala. Kayang-kaya mo na yan. Utos pa ni Marvin. Boss naman, himala bang gusto mo pero sige. Para sa love life mo boss, gagawin ko. Napakamot sa kanyang ulo si Dino. Habang nag-iisip naman kung saan niya sisimula ng utos ng kanyang boss. Kinagabihan umuwi na rin si Marvin. Sinabi nito nagpaalam siya sa kanyang amo na liliban muna ng ilang araw sa trabaho. Sinabi na rin itong sa makalawan niya dadalhin ng dalaga sa kanyang munting tahanan. Na-excite naman ako. Kailangan ko bang magdala ng food sa inyo? Nasasabik na sabi ni Lovely. Nako, wag na. Si Dino lang naman ang kasama ko sa bahay. Basta sinasabi ko na sa'yo, dadalawa lang kami pero pang sardinas kaming dalawa sa bahay. Paalala ni Marvin. Kabado man noong una ay naging maayos naman ang lahat. Nang dumating na ang araw na ipinakita ni Marvin ang kanyang tinitirahan kuno, ay nagulat ito sa koneksyon ni Lovely. Hindi ito nandiri. Naawa o kaya naman ay nawalan ng gana dahil sa sitwasyong pinakita ni Marvin. Bagkus ipinakita nitong kaya niya rin tumira sa ganoong lugar at makisama.
Alam mo, ang mahalaga, may bahay kayong tinitirhan, may trabaho ka at nakakakain ng 3 beses sa isang araw. Walang arte nitong sinabi. Napahanga pa lalo si Marvin kay Lovely at dahil unang beses kang makita ni Dino si Lovely ay humanga rin ito dahil sa busilak na puso ng dalaga. Dumaan ang mga araw at naging komportable ang dalawa sa isa't isa. Magkasabay silang kumakain. Maagang gumigising si Marvin para ipaghanda si Lovely ng agahan at baon. Pagdating naman ng hapunan ay maagang umuuwi si Marvin upang maipagluto si Lovely ng masarap na hapunan. Pagluluto ang naging paraan ni Marvin upang masuyo si Lovely. Palagi rin itong kinakamusta ang araw ni Lovely. Hinahayaang magkwento sa mga nangyari sa buong araw at nakikinig sa mga kwento nito. Lagi rin pinupuri ni Marvin si Lovely. Pinaparamdam nito na siya ay importante at pinakamaganda sa kanyang mga mata. Alam mo, kung wala tong setup natin, at kung nandiligaw ka, mapapa-oo mo ko kaagad. Biro ni Lovely habang pinapanood si Marvin na maghiwa ng ricados at siya naman ay nanguhugas pa ng ibang sangkap na gagamitin ni Marvin sa kanyang lulutuin. Ha? Bakit naman? Alam mo kasi, act of service din ang pinakamagandang katangian ng lalaki. Yung pagiging gentleman, maalalahanin at super plus points pag nakikinig sa mga chismis na kinukwento ng mga babae. Yung hindi ka nagsasawang makinig at hindi mo pinaparamdam na naiinip ka sa mga kwento. Paliwanag ni Lovely. Napangiti naman si Marvin. Parang tatalo ng puso niya palabas sa dibdib sa mga sinabi ni Lovely. Ganun talaga siguro pag mahal mo. Nakangiti pa nitong sabi habang naghihiwa. At dito na nga nagtatapos ang ating kabanata. Hanggang kailan itatago ni Marvin ang kanyang totoong pagkatao? Paano naman kaya pag nalaman ito ni Lovely? Abangan sa susunod na kabanata. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, mga kwento ni Ate Jane, story mo, ikwento ko, huwag kalimutang pindutin ang notification bell at subscribe button. Ano yung mga dala niyo? Tanong ni Lovely. Ma'am, napag-usapan kasi namin ngayong Biyernes sa kami pumunta sa inyo. Magkakatamaran pa kasi kami kapag bukas pa kaya eto, ready na kami mag-sleep over. Nasasabik na wika na yung mga katrabaho nila Lovely. Ay nako, kung kayo ready, ako hindi. Kahit talaga mga bata kayo, ang sakit niyo sa ulo. Sambit naman ni Lovely. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, mga kwento ni Ate Jane, story mo, ikwento ko, huwag kalimutang pindutin ang notification bell at subscribe button. Ganon talaga siguro, pag mahal mo. Nakangiting sabi habang naghihiwa. Nahinto naman sa kanyang ginagawa si Lovely at napatingin kay Marvin. Ano sabi mo? Tila nabingi naman si Lovely sa kanyang narinig. Ha? Ang sabi ko, ganun talaga, pagmahal mo. Ulit na sabi pa ni Marvin. Nanlaki naman ang mga mata ni Lovely. Kasi 'di ba, ganun naman talaga pagmahal mo ang ginagawa mo. Huwag kang mag-alala. Kahit itanong mo kay Dino, ganito rin ako sa kanya. Depensa naman ni Marvin at bumalik ito sa paghihiwa. Oh, okay. At tumawa ng peke si Lovely. Samantalang si Marvin naman ay napahigpit sa hawak ng kutsilyo. Marvin naman, maling-mali ang sinabi mo. Maling-mali. Inis na ani naman ito sa kanyang sarili. Kulang 3 buwan na nagsasama sa iisang bubong sina Marvin at Lovely. Ang buong akala ni Lovely ay sadyang nagpapakitang gilas lang si Marvin sa kanya noong unang buwan. Pero nagkamali siya. Consistency is the key, ika nga, at kuhang-kuha nito ang kilite ni Lovely. Walang mintes ang pag-aasikaso ang ipinapakita ni Marvin sa dalaga. Kahit simpleng kalachuchi lang ang dala nito minsan ay napapasaya nito si Lovely. Ayaw mang ipagkumpara ni Lovely sina Luke at Marvin ay hindi naman yun maiwasan. Kung dati ay halos makuba na si Lovely, ma-please lang ang mga gusto ni Luke. Ngayon naman ay iniisip pa lang ni Lovely ay naibibigay na ni Marvin. Subalit sa kabila ng lahat ng ito ay palagi niyang pinaalalahanan ng kanyang sarili na isang malaking palabas lang ang lahat. Ayaw niyang humantong na matali sila sa isa't isa at alam niya sa sarili niya
Nasa mali nagsimulan lahat. Natatakot si Lovely sa karma na isang araw ay gawin din sa kanya ni Marvin ang ginawa sa kanya ni Luke. Araw ng Martes, nag-lunch meeting ang team ni Lovely. Matapos pag-usapan ng trabaho ay lakas loob na inalam ng team ni Lovely ang estado ng bagong mag-asawa. Ma'am, total naman po tapos na po yung meeting natin. Pwede po bang magtanong? Wika naman ni Justin. Ano naman yun at tungkol saan? Tanong pa ni Lovely. Ma'am, kamusta na po kayo ni Sir Marvin? Ani ni Justin. Opo nga ma'am, magkwento naman po kayo. Gentle naman rin po ba siya sa inyo? Segunda naman ni Ann. Super kilig po kaya kami nung kasal ninyo. Ang gentle kasi ng kiss niya sa inyo, ma'am. Tapos parang bait-bait niya pa. And for the record, sa nakalipas sa 3 buwan, hindi kayo umiyak ng dahil sa kanya. Hindi tulad nung si Luke na yon. Palagi niya na lang kayong pinapaiyak. 3 buwan na palang nakalipas. Hindi ko malang namalayang gano'n na pala katagal kami mag-asawa. Sambit pa ni Lovely. Marami rin kasi napapansing pagbabago ang kanyang team simula nung nagsama ang dalawa. Palagi nang maaliwala sa mukha ni Lovely. Masigla at nasisilayan nila ang kislap ng mga mata nito tuwing sinusundo ito ng kanyang asawa. Ma'am, sa totoo lang, kahit na hindi namin alam kung kailan kayo nagkakalala, mas kinikilig ako sa inyo So ma'am, ano na nga? Magkwento na po kayo please. Pakiusap naman ni Andrea. Hindi naman maiwasang ngumiti ni Lovely. Dahil may katotohanan naman talaga ang mga sinabi ng mga ito. Ngayon lang yan nararanasan na pagsilbihan at maging babae sa isang relasyon. Nabulag si Lovely sa akala niyang pagmamahal ni Luke. Kahit nakitang-kita na nito ang mga maling katangian ni Luke ay tanggap pa rin niya ito. Masyadong naniwala si Lovely sa kasabihang pagmahal mo, tanggapin mo. Kayo masyado kayong mga malisyoso. Sita ni Lovely. Mabait lang talaga si Marvin at saka natural lang sa kanya yon. Siya na nga mismo nagsabi na ganun siya sa lahat Hindi naman naniniwala ang team ni Lovely sa kanyang sinabi. Bagkos ay pinagkaisahan nila si Lovely at nagdesisyon na pumunta sila kina Lovely nitong darating na weekend. Para naman makilala nila si Marvin. Ay nako, bahala kayo. Basta sinasabi ko sa inyo, hindi ko kayo ipagluluto. Banta ni Lovely. Subalit sadyang makukulit ang team ni Lovely. Kahit anong pananakot ni Lovely ay alam nitong hindi sila magpapatinag sa kanilang gusto. Kaya nung gabi ding yon ay sinabi ni Lovely kay Marvin ang kanilang napag-usapan. Habang naghahaponan sila ni Marvin ay napag-usapan nila ang bagay na yon. Pasensya ka na kung pati ikaw ay nadadamay sa kakulitan ng mga alaga ko Kita mo naman nung kasal. Panay ang patunog ng baso para mag-kiss tayo. Ako na tuloy nahihiya sa ginagawa nila. Panimula naman ni Lovely. Kaya kung matutuloy man sila, mapipilitan tayo matulog sa kwarto. Okay lang ba sa'yo? For sure kasi dito magsistay ang mga yon, lalo na't unang beses nila makapunta dito sa bagong bahay ko. Wika ni Lovely upang ipaliwanag ang mga mangyayari. Walang problema, sa sahig na lang ako matutulog kung ganon. Tapos yung mga gamit ko, ililipat ko muna sa kwarto mo sa Friday ng gabi para hindi naman makaistorbo sa'yo. Kaunti lang naman yung mga yon, sagot ni Marvin. Nahihiya man ay laking pasasalamat ni Lovely na si Marvin ang kanyang nakuhang assistant groom. Malawak ang pag-intindi nito at higit sa lahat ay mabilis niya itong napakiusapan. Mabilis na lumipas ang araw at dumating na ang araw ng Biyernes. Nagulat na nga lang si Lovely na may dalang mga backpack ang kanyang team na akala mo ay magka-camping. Ano yung mga dala nyo? Tanong ni Lovely. Ma'am, napag-usapan kasi namin ngayong Biyernes na kami pupunta sa inyo. Magkakatamaran pa kasi kapag bukas pa kaya ito, ready na kami sa sleepover namin. Nasasabik na sabi naman ni Erica. Ay nako, kung kayo ready, ako hindi. Kayo nga mga bata kayo, sakit niyo sa ulo. Sabit ni Lovely. Maraming dahilan si Lovely na sinabi ngunit desidido sila sa kanilang balak. Wala nang nagawa si Lovely kaya nga tinawagan nito agad si Marvin at nakiusap na umuwi muna sa kanilang bahay para makapaghanda. Inaalala kasi nito ang mga gamit ni Marvin dahil baka maghinala ang kanyang team.
Sensya ka na talaga. Mag-half day ka pa tuloy niyan sa trabaho mo. Pero huwag ka mag-alala. Babayaran ko na lang ang araw mo ngayon para hindi ka naman lugi. Pakonsuelo naman ni Lovely. Habang tumatakbo ang oras at papalapit na ito sa uwian, ay sobra naman ang kaba ni Lovely. Sakay ng kanyang sasakyan ay kasama niya ang kanyang team. At nang nakarating na sila sa bahay, pinaalalahanan ni Lovely ang kanyang team na huwag masyadong marahas magtanong sa kanyang asawa. "Don't worry, ma'am. We got you." Ngiti-ngiting sabi naman ni Anne. Bumusi na ito, hudyat na nakarating na sila sa bahay. Sinalubong sila ni Marvin suot ang pink na apron ni Lovely. "Nandiyan na pala kayo. Pasok, pasok." Magiliw na bati naman ni Marvin. Agad na kinuha ni Marvin ang mga gamit ni Lovely, pati na rin ang ilang bitbit ng mga babaeng kasama ni Lovely. Agad na na-impress ang mga ito sa ginawa ni Marvin at halatang hindi ito nagpapakitang gilas lamang dahil wala silang nakikitang namamagitan kina Marvin at Lovely. Natural ang kilos nila at sadyang nakakakilig pagmasdan ng dalawa. Sila mismo ang nahihiya at hindi sila makapagtanong kay Marvin. Hindi ito nahihiyang suot niyang pink na apron at todo asikaso sa kanilang lahat. "Ma'am, ang swerte niyo naman kay sir. Huwag niyo na siyang pakawalan ha. Grabe, magkaiba sila ni Sir Luke." Bulong ni Anne. "Magkaiba talaga sila." "Ay, naku, huwag niyo na nga mabanggit-banggit ang pangalan yun. Pag narinig ko pang pinagkukumpara niyo sila, doon kayo matutulog sa labas." Masungit na sabi ni Lovely. Naging masaya naman ang stay ng team ni Lovely. Para silang nagbabahay-bahayan at magulang nila sina Marvin at Lovely. Nag-ipon ng mga ito ng lakas ng loob upang usigin si Marvin. Sa tulong ng kaunting ladies drink para sa mga babae at beer naman para kina Marvin at Justin ay nagkwentuhan sila. "Sir, mahal niyo ba talaga tong ma'am namin? Kasi kung hindi, naku, hindi ka sisikatan ng araw." Biro pa ni Andrea. Natawa naman si Marvin. Hindi naman sigurong masama magsabi ng totoo, no? Malay mo naman, maalala niya kung sino ako. At maramdaman niyang mahal ko siya. Usal ni Marvin sa kanyang isipan. "Oo naman. Alam niyo kasi, unang beses ko pa lang na makita si Lovely. Napana na ako ni Cupido. Maniwala man kayo o sa hindi." Simpleng sagot naman ni Marvin. Paano naman kayo nagkakilala?" Tanong naman ni Anne. Nadala na si Marvin ng usapan kaya naman bigla itong nagkwento. "Matagal na kaming magkakilala. At sa pagkakaalala ko, elementary pa lang kami noon. Tapos ay may sumira ng pencil case ko. Iyak ako na iyak. Tapos si Lovely dumating at pinagtanggol ako. Ang kaso ay sinira rin nung kaaway yung pencil case ni Lovely kaya ayun, pareho tuloy kaming umiiyak na umuwi. Pero ang hindi naman alam ni Lovely, simula noong araw na yon, nahulog na ako sa kanya. Kahit na matapang siya, masungit at mataray, kahit na siga siya at independent woman, gusto ko pa rin siya." Salaysay ni Marvin. Habang nagkukwento si Marvin ay nakatitig ito kay Lovely. Kaya nung nagkita kami ulit, hindi ko na siya pinakawalan. Alam kong ikakasal na siya noon. Nalungkot ako ng sobra. Pero nung nalaman kong niloloko lang siya ng look na yon, ginawa kong lahat, maligtas lang siya. Usal nito at sa pagkakataong yon ay nakatingin na rin si Lovely kay Marvin. Tila naman may dumaang anghel dahil nabalot ng katahimikan ang paligid. Ngunit sa pagitan ni na Marvin at Lovely ay rinig nila ang tibok ng kanilang mga puso. Nagsusumigaw ang puso ni Marvin sa kanyang labis sa pagmamahal kay Lovely. Samantalang si Lovely naman ay tuluyan ng nahulog kay Marvin ng oras na yon. Natapos ang gabing yon na punong-puno ng kilig sa pagitan ng mag-asawa. Nasa guest room sina Anne, Erica at Andrea. Samantalang si Justin naman ay pinaganda ni Marvin ang higaan sa sala. Habang sina Marvin at Lovely naman ay nasa kwarto. Nasa kama si Lovely, samantalang si Marvin naman ay nasa may sahig katabi ng kama ni Lovely. Nakahiga na sila pareho sa kanilang mga pwesto, ngunit pareho silang hindi makatulog. Panay ang baling ni Lovely. Samantalang si Marvin naman ay nakikipagtitigan sa kisame. "Lovely? Marvin?" Sabay nilang sabi. Bigla namang bumangon si Marvin. "May kailangan ka ba? Kanina ko pa napapansin na pabaling-baling ka dyan sa kama mo ah."
Hindi ka ba makatulog? Gusto mo ba ipagtimpla kita ng gatas? Bumangon na rin si Lovely. Nako, ayos lang ako. Ikaw talaga. Hindi ka rin ba makatulog? Tumango naman si Marvin. Matapos ay natahimik naman silang dalawa. Ang galing mo pala kanina. Buti naisip mo agad yung kwento na yan. Tanong ni Lovely. Yun ba? Totoo naman kasi nangyari sa akin yun. At siya ang childhood crush ko. Hanggang ngayon kasi, ganun pa rin ang nararamdaman ko para sa kanya. Ang kaso nga lang, kasal na siya. Sagot ni Marvin. Nagulat naman si Lovely at nasaktan ng bahagya. Ano ba naman to? Kung kailan nahulog na ako sa kanya. Saka ko naman yun nalaman. Ngulumod na sabi naman ni Lovely. Natawa si Marvin dahil kung alam lang ni Lovely na siya ang babaeng tinutukoy niya. Hindi naman natiis ni Marvin si Lovely. Tumayo na ito at lumakad papuntang pinto. Saan ka pupunta? Tanong ni Lovely. Ipagtitimpla kita ng gatas. Iwasan mo na magpuyat para nasa kondisyon ng katawan mo sa annual check-up niyo sa isusunod na buwan. Sagot ni Marvin at lumabas na ng kwarto. Hindi na nakapagsalita si Lovely. Naramdaman na lang nito ang pamumula ng kanyang pisngi. Sa bawat araw na dumadaan ay mas nakikilala ng dalawa ang isa't isa. Ngunit dahil sa nalaman ni Lovely tungkol sa nakaraan ni Marvin, ay binagabag si Lovely ng kanyang isipan. Nagsiselos ito. At gusto nitong malaman kung ano kayang katangian ng babaeng gusto ni Marvin. Kung maganda ba ito, maasikaso, at kung ano-ano pa. Ay, nakakainis. Inisasabi ni Lovely. Nasa sala siya noon at nanunood ng TV. Habang si Marvin naman ay naghahanda na ng kanilang makakain. Oh, bakit? Tanong ni Dino. Kasama rin nila si Dino na nanonood. Dinalaw ni Dino si Marvin ng araw na yon. Wala, may naisip lang ako. Palusot ni Lovely. Matagal na ba kayong magkaibigan ni Marvin? Oo, matagal na. Mula bata pa kami. Magkaibigan na kami. Sagot naman ni Dino. At dito na nga nagtatapos ang ating kabanata. Ano-ano kayang matutuklasan ni Lovely tungkol sa katauhan ni Marvin na manggagaling kay Dino? Mapapaniwala kaya nila ang kanilang mga kasamahan sa trabaho na tunay silang mag-asawa at nagmamahalan? Abangan sa susunod na kabanata. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, mga kwento ni Ate Jane, istorya mo, ikwento ko, huwag kalimutang pindutin ang notification bell at subscribe button. May saysay pala ako sa mundong to, no? Akala ko pwede na ako mawala dahil wala naman nagmamahal sa akin. Nakangiti nitong sabi kahit panay ang tulo ng kanyang mga luha. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, mga kwento ni Ate Jane, istorya mo, ikwento ko, huwag kalimutang pindutin ang notification bell at subscribe button. Matagal na ba kayo magkaibigan ni Marvin? Oo, matagal na. Mula bata pa kami. Magkaibigan na kami. Sagot naman ni Dino. Totoo namang mula bata pa sila ay magkaibigan na sila ni Marvin. Bodyguard ng mga magulang ni Marvin ang tatay ni Dino at palagi silang naglalaro noong mga bata pa sila. Hanggang sa kinuha na rin ni Marvin si Dino bilang kanyang personal bodyguard. Kaya naman kahit sila ay mag-amo, ay malapit ang dalawa sa isa't isa. Gusto ko sanang itanong kasi may nabanggit kasi si Marvin tungkol sa sa humuhugot ng lakas ng loob si Lovely kung paano niya itatanong kay Dino ang tungkol sa childhood crush ni Marvin. Sa ano? Puro ano lang yung naiintindihan ko eh. Sabi naman ni Dino. Okay, dun sa childhood crush ni Marvin. Yung pinagtanggol niya raw nung elementary sila. Tapos nagkita sila pero kasal na daw yung babae. Kilala mo ba siya? Maganda ba siya? Sunod-sunod na tanong ni Lovely. Ha? Gulat na sabi naman ni Dino.
Gusto nitong tumawa ng malakas dahil alam niyang si Lovely ang tinutukoy ni Marvin. At ngayon ay halatang nagsiselo si Lovely ng dahil lang sa kwentong yon. Please, huwag mong sasabihin kay Marvin na tinanong ko sa'yo ang tungkol dito. Ayokong isipin niya na nagsiselos ako or what. No kasi, na-curious lang ako sa kanya, yun lang. Pero hindi ako nagsiselos ha. Paliwanag ni Lovely. Alam mo Lovely, halatang halata ka. Natatawang sabi naman ni Dino. Na ano? Pagtataka pa ni Lovely. Na nagsiselos ka. Pero ano ka ba? Hindi ba't kasal na kayo ni Marvin? Kaya wala ka nang dapat ipagselos. At kasal na rin siya. Inilihim pa rin ni Dino ang katauhan ng childhood crush ni Marvin. Makalipas ang ilang araw, Boss Marvin! Tawag ni Dino kay Marvin. Nasa kotse sila noon at papasok na sila sa opisina. Sabay silang umaalis si Lovely papasok sa kani-kanilang trabaho. Sinabi kasi ni Marvin na ipagpapatuloy pa rin niya ang kanyang trabaho sa sementeryo kahit na sinasahuran siya ni Lovely sa kanyang pagpapanggap. Kaya naman walang naging problema kay Marvin ang pag-alis. Aalis siya sa bahay na naka-ordinaryang damit at magpapalit na lang ito sa kotse. Inaabangan naman siya ni Dino sa may terminal. Alam mo ba, nagtanong sa akin si Ma'am Lovely tungkol sa childhood crush niyo. Ano naman po bang nakwento na sinabi niyo sa kanya? Hindi niyo po ba sinabi na magkaklase kayo nung elementary kayo? Tanong ni Dino. Hindi pa. Hindi na muna siguro. Ayoko masira kung ano man ang meron sa amin ngayon. Nakangiting sabi naman ni Marvin. Hindi man sigurado ay nakakaramdam na si Marvin ng tsansa sa puso ni Lovely. Sa wakas ay nagbunga na rin ang kanyang paghihirap at unti-unti ay nakakapagpalagayan na silang dalawa ng loob. Hanggang sa ang magandang samahan ng dalawa ay biglang sinubok ng isang problema. Marvin? Umiiyak na sabi ni Lovely habang kausap niya ang asawa sa telepono. Nabahala naman si Marvin kahit nakasalukuyan nitong nasa meeting ay sinagot niya ang tawag ni Lovely. Bakit? Bakit ka umiiyak? Tanong nito. Puntahan mo ako dito sa ospital. Please, hindi ko na alam ang gagawin ko. At tuluyan na nga itong humagulhol. Nataranta si Marvin at agad niyang tinapos ang kanilang meeting. Tinawag ni Dino at ipinagmaneho siya sa kung saang ospital na naroon si Lovely. Boss, ano pong nangyari? Tanong ni Dino sabay abot ang damit ni Marvin na pumasok kunwari sa sementeryo. Di ko rin alam. Kanina pinapunta siya ng company doctor nila sa ospital para kunin daw ang results ng annual check-up nila. Tapos bumawag siya bigla, umiiyak. Nababahalang sabi naman ni Marvin. Kaya bilisan mo magmaneho para mapuntahan natin agad si Lovely. Pinaharurot na ni Dino ang sasakyan. Mabilis silang nakarating sa ospital. Nasa may waiting area si Lovely noon. Nakatulala at may hawak na envelope. Agad naman itong nilapitan ni Marvin. Lovely, bakit? Tanong ni Marvin at naupo ito sa tabi ni Lovely. May leukemia ako. Stage 2. Umiiyak na tong sabi. Nabigla naman si Marvin sa kanyang narinig. Agad na niniapos si Marvin si Lovely. Shh! Tumahan ka na. Ganito, magpapa-second opinion tayo. Kahit hanggang 10th opinion pa, makasiguro lang tayo sa naging resulta. At kung sakaling gano'n na nga, huwag ka mag-alala. Gagawin kong lahat. Gumaling ka lang. Okay? May napansin namang abnormality sa CBC ni Lovely. Kaya naman nagpa-request ang doktor nila na magkaroon pa ng ibang test si Lovely. At upang hindi ito kabahan, ay siyang pinakuha ng results ng iba pa nilang kasama sa opisina. At nang nakumpirma nga ang sakit ni Lovely, ay walang sinayang na oras ang doktor nito at sinabi ang sakit ni Lovely. Mahirap itong tanggapin para sa dalaga dahil ang sakit din nito ang naging dahilan ng pagkawala ng kanyang ina. Marvin, natatakot ako. Takot na takot ako. Umiiyak na sabi ni Lovely. Shh! Kasama mo ako sa laban na to, okay? Nandito lang ako sa tabi mo.
Niyakap naman ng mahigpit ni Marvin ang dalaga at pinangakong hindi niya ito iiwan hanggang sa malagpasan nito ang pagsubok na kanyang kinahaharap. Naapektuhan naman ang lubos si Lovely nang malaman niya ang kanyang sakit. Pagka-uwi ni na Marvin at Lovely ay nagkulong naman si Lovely magdamag sa kanyang silid. Ayaw nitong kumain. Ni uminom ng tubig o gatas ay ayaw nitong gawin. Nakabantay naman si Marvin sa pinto ni Lovely. Kahit na mukha na itong ewan dahil dinidikit nito ang kanyang tenga sa pinto, ay nagbabaka sakali na marinig niya ang nangyayari sa loob ng kwarto ng dalaga. Tanging mga hagulho lang ang kanyang naririnig na ikinadurog naman ang kanyang puso. Ilang sandali pa at dumating naman si Dino. "Boss," mahina nitong sabi. "Pumasok na ako sa loob. Tara muna sa sala." Ayaw ni Marvin para doon sila mag-usap. Nang makarating na ang dalawa sa sala ay naupo sila at doon nag-usap. "Nagawa mo ba lahat ng pinapagawa ko?" tanong ni Marvin. "Opo, boss. Plansyado na ang lahat," sagot naman ni Dino. Nang malaman ni Marvin ang kalagayan ni Lovely ay agad niyang inutusan si Dino na pumunta sa ospital na kanyang pagmamayari at gumawa ng team ng mga doktor para kay Lovely. At wala silang gagawin kundi ang tutukan ng kondisyon ni Lovely hanggang sa ito ay gumaling. "Mabuti naman. Ayoko nakikita nagkakaganito sa Lovely. Nahihirapan ako ng sobra," sabi naman ni Marvin. Sakto habang sinasabi ni Marvin ang katagang yon, ay lumabas naman si Lovely sa kwarto. Ang buong akala kasi nito ay sumuko na si Marvin sa pagbabantay sa pinto. Nang marinig naman ni Lovely ang mga katagang yon, ay muli siyang lumuha ngunit ayaw niyang malaman ni Marvin na narinig niya ang usapan ni Dino. "Boss, may awa ang Diyos. Malakas si Ma'am Lovely. Malalagpasan niyo to. At saka alam kong hindi ka hihinto hanggat hindi siya gumagaling. Tutulungan ka namin," ani Dino. "Oo. Kahit na maubos ang lahat ng pera ko, gagawin ko. Gumaling na ang babaeng minamahal ko," naluluha nitong sabi. Mahal ako ni Marvin?" Lalong umagos ang luha sa mga mata ni Lovely. Naguguluhan man at nagtataka sa suot at paraan ng pakikipag-usap ni Dino kay Marvin ay binaliwala lang ito ni Lovely nang marinig ang pag-amin ni Marvin. "Sa lahat ng tao, yung hindi ko pa kaano-ano ang handang tumulong sa akin." Usal nito sa kanyang sarili at muling bumalik sa kanyang kwarto. Lingid sa kaalaman ni Marvin, hindi siya ang unang tinawagan ni Lovely. Ang unang taong pumasok sa isipan ni Lovely ay si Luke. Si Luke ang unang nakaalam ng kanyang kalagayan. Ngunit nang isiniwalat ito ni Lovely ay nasaktan nito ng sobra dahil sa mga sinabi ni Luke sa kanya. "Bakit hindi mo yan sabihin sa asawa mo? Ayan ang napapala mo sa pagpili sa taong sa tabi-tabi mo lang napulot. Yan ang tinatawag na karma. Lovely, kinakarma ka na dahil sa ginawa mo sa akin. Dapat lang sa'yo yan. At pasalamat na rin pala ako dahil kung nagkataon na naikasal tayo, abay mag-aalaga pa pala ako ng may sakit," sabi naman ni Luke kay Lovely habang kausap siya nito sa telepono. Natulala na lang noon si Lovely at hindi makapaniwala sa mga nasabi ni Luke. Idagdag pa ang bigla nitong narinig ang boses ng kanyang stepsister na si Pia. Ang tansya ni Lovely ay kakapasok lang nito sa silid kung nasaan si Luke at inaaya nitong maligo sila ng sabay. Lalo namang bumuhos ang luha ni Lovely. Nadagdagan ng sakit na kanyang nararamdaman. Nalulunod na noon sa kalungkutan si Lovely. Sumasagi na rin kasi sa kanyang isipan ng magpatiwakal. Ngunit isang text ang kanyang natanggap. Isang text na palagi niyang natatanggap araw-araw. At ang text na yon ang nagbigay pag-asa sa kanya ng araw na yon. Ang text na yon ay nanggaling kay Marvin. Kinakamusta kasi siya nito palagi. Doon ay nahahanap ni Lovely ang kalingang kanyang hinahanap. Kaya walang pagdadalawang isip nitong tinawagan si Marvin na umiiyak. Nang marinig ni Lovely ang mga sinabi ni Marvin, ay nabuhayan nito ng loob. Tila binigyan siya ng pag-asa ni Marvin para mabuhay. "May saysay pa pala ako sa mundong to. Akala ko pwede na akong mawala dahil wala namang nagmamahal sa akin.
Nakangiti nitong sabi kahit panay ang tulo ng kanyang mga luha. Hindi naman itinago ni Lovely ang kanyang karamdaman at sinabi niyang tungkol dito sa kanyang team. Tulad niya ay hindi naman sila makapaniwala sa nangyari at umiiyak sila ng umiiyak. Ano ba, hindi pa naman ako patay para iyakan niyo ako ng ganyan ah. Sabi naman ni Lovely. Nasa bahay sila noon ni Lovely. Dinalaw nila ang dalaga dahil bigla itong humingi ng 1 week leave. Hindi naman ito pinigilan ng pinagtatrabahuhan niya dahil alam naman nila ang kondisyon ng dalaga. Kasi ma'am, nakakalungkot kasi. At saka, nakakatakot yung sakit mo ma'am. Umiiyak namang sabi ni Anne. Kaya nga, hinihiling ko sana sa inyo na huwag niyong papasakitin ang ulo ni Lovely pagpasok niya. Bantayan niyo, okay? Para sa akin. At alam kong makulit tong si Lovely. Kayo ang mata ko. Kung kakain o gagawa siya ng bawal sa kanya. Bili ni Marvin. Napabaling naman si Lovely kay Marvin matapos marinig ang mga sinabi nila sa kanyang team. Opo sir, makakaasa po kayo. Kahit si Justin na lalaki ay naluluha dahil sa malungkot na balita. Salamat Marvin ha. Hindi ko alam kung paano ko makakayang lahat ng to kung wala ka. Bulong ni Lovely. Ano ka ba? Asawa na kita, diba? At ang rule natin, happy wife, happy life. Kaya hindi ko hahayaang maging malungkot ang pinakamamahal kong asawa. Nakangiti namang sabi ni Marvin habang nakatingin ito kay Lovely. Habang mas lumalalim at tumitibay ang nararamdaman ni na Marvin at Lovely sa isa't isa, kabaliktaran naman ito sa nagiging sitwasyon ni na Luke at Pia. At dahil wala nang tirahan si Luke, ay nasa poder ito ni Pia. Nagsasama silang dalawa sa kondo ni Pia. Bukod doon ay nag-resign na rin si Luke sa kanyang trabaho dahil sa kahihiyang inabot nito noong araw ng kasal nila ni Lovely. Pakiramdam nito ay palagi siyang pinag-uusapan ng mga tao sa kanyang paligid. Kahit na ang katunayan ay hindi naman. Hanggang sa naging palamunin ni Pia si Luke. Nasa kondo lang ito ni Pia at nakahiga lang maghapon. Subalit kahit na ganoon ang sitwasyon nilang dalawa ay masaya si Pia dahil sobrang solo niya si Luke. Wala siyang kahati sa oras nito at maipagsisigawan niya na ang kanilang relasyon. Nandito na ako, wika ni Pia. Kauuwi lamang nito sa kanyang kondo. Pagbukas pa lang niya ng pinto ay bumulaga sa kanya agad ang kalat. Mga plastic na pinagbalatan ng pagkain, mga kahon ng delivery package at kung ano-ano pa. Luke, nasan ka? Tawag nito sa kanyang kasintahan. Oh, nandito ako sa banyo. Sigaw naman ni Luke. Napabuntong hininga na lang si Pia na makita ang buong kondo. Daig pa nito ang may kasamang bata na sobrang gulo ng kanyang kondo. Nang dahil sa kanyang nadatnan ay nakaramdam naman si Pia ng gutom. Dumiretso ito sa kusina at nasurpresa siya sa kanyang mga nakita. Ito po yung pinagkainan namin kagabi. Sabi nito nang papalapit na ito sa lababo ay may lumitaw ng ipis. Look naman! Wika nito at napahawak na lang sa kanyang noo. Pagbukas nito ng kaldero ay wala itong kalaman-laman. Ano? Nagpa-deliver na naman siya ng pagkain niya. Sambit nito. Kahit napagod sa trabaho ay niligpit ni Pia ang mga kalat. Nasa banyo pa rin noon si Luke. Nanlalata na ito dahil maghapon siyang humarap sa mga meetings ngunit kailangan pa niyang magluto ng kanilang hapunan at magligpit ng bahay. Patapos na magligpit si Pia nang lumabas si Luke ng banyo. Uy, ang linis ah, balalas ni Luke. Akalain mo yon may sala pala tayo? Dagdag pa nito. Nagpanting ang tenga ni Pia, ngunit hindi nito magawang magalit. Mahinahon pa rin ito nagsalita. Luke, kasi medyo busy ako ngayong linggo sa trabaho. Baka hindi ko na kaya magluto. Okay lang ba na ako magluluto? Nako, gawain pambabae lang yan. Ayoko. Hindi na pinatapos ni Luke si Pia na magsalita at sinagot niya na kaagad ito. Luke, hindi naman sa ganun. Kahit ngayong linggo lang para pagdating ko hindi na kailangan. Ayoko. Tapos,
At saka ikaw ang babae, diba? Trabaho mong pagsilbihan ako. Sabi nito. Sige na, nagugutom na ako. Magluto ka na. Yung masarap ha. Ayoko ng delata. Tapos yung hugasin, nag-uumapaw na. Iibis na tayo Magugas ka naman. Sita pa ni Luke. At dito na nga nagtatapos ang ating kabanata. Ang magiging buhay ni Pia sa kamay ni Luke. At anong gagawin nila Marvin ngayong alam nila na may malubhang kalamdaman pala si Lovely. Papagtagumpayan niya kaya ito? Alamin sa susunod na kabanata. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, mga kwento ni Ate Jane, story mo, ikwento ko, huwag kalimutang pindutin ang notification bell at subscribe button. Boss, kalbo po. Marvin, sabi ko naman sa'yo, diba? Sasamahan kita sa laban na to. Hindi man kita mahatian ng sakit na nararamdaman mo. At least dito, pareho tayo. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, mga kwento ni Ate Jane, story mo, ikwento ko, huwag kalimutang pindutin ang notification bell at subscribe button. Napabuntong hininga na lamang si Pia. Nangingilid ng mga luha nito ngunit pinipilit pa rin itong ngumiti. Oo, sige. Sabi ko nga, tawagin na lang kita kapag nakapagluto na ako. Sabi nito. Habang nagsasaing ay nagigisa ng kanilang ulam, ay hindi naman maiwasan ni Pia na umiyak. Nasasaktan ito sa ipinapakita sa kanya ni Luke. Naiiyak ito dahil sa pagod ngunit kailangan pa niyang magluto. Dinig naman ni Pia ang tawa ni Luke mula sa kabilang kwarto habang nanonood ng TV. Gustong-gusto na nitong makipagtalo at sabihin na hihirapan na siya. Ngunit natatakot si Pia na iwan siya ni Luke. Pia, ano ka ba? Ginusto mo to, diba? At saka, kaya siya ganyan ay dahil depressed siya. Dahil sa kahihiyang inabot niya. Magpasalamat ka dahil hindi ka na-expose sa video na ipinakita ni Lovely. Kaya dapat lang nadamayan mo si Luke sa pinagdaraanan niya, okay? Be strong. Malalagpasin rin to ni Luke. Babalik din kayo sa dati. Tiwala lang. Sabi nito sa kanyang sarili habang naguhugas ng pinggan at umiiyak. Tulad ni Lovely noon ay tuluyan ang nabulag si Pia sa pag-ibig niya kay Luke. Habang dinadanas ni Pia ang lahat ng yon, ay siya namang pagpapatuloy ni Lovely sa kanyang pagpapagamot. Wala namang kaalam-alam si Pia sa dinaranas ng kanyang stepsister na si Lovely. Isang beses habang nasa sala sina Marvin at Lovely, ay sumagi naman sa isipan ni Lovely ang kanyang kapatid. Kamusta na kaya si Pia? Biglang sabi ni Lovely. Napabaling naman si Marvin at nagtaka sa kanyang narinig. Oh, bakit mo naman nabanggit yung kapatid mong yon? Hindi ba't siyang umagaw sa'yo kay Luke? Tanong ni Marvin. Alam mo kasi, kahit naman nangyari yun sa amin, hindi naman masamang tao si Pia. Close naman kami noon pa. Nabulag lang talaga ako masyado ng galit ko kay Luke. Kaya pati tuloy siya'y nadamay. Pero alam ko naman sa sarili ko na si Luke ang nang-akit kay Pia. Sadyang marupok lang si Pia. Paliwanag naman ni Lovely. Bagamat nagkaroon ng hidwaan sa pagitan ni Lovely at Pia, naging daan naman ito upang makawala si Lovely sa sitwasyong kinalalagyan ngayon ni Pia. Hindi man sabihin ni Lovely ay nakaramdam ito ng awa para kay Pia matapos nitong maramdaman ang pagpapahalagang pinaparamdam ni Marvin sa kanya. Nakakalungkot nga lang dahil kung kailan naging maayos ang lahat ay saka naman siya nagkaroon ng karamdaman. Oh, bakit bigla ka naman atang nalungkot? Gusto mo bang puntahan natin ang kapatid mo? Tanong ni Marvin. Hindi lang ako makapaniwala na talagang tinupad mo yung pangako mo. Ang swerte ko kasi kung wala ka sa tabi ko, hindi ko na alam ang gagawin ko. Pasasalamat ni Lovely. Hindi nga kita mapasweldo eh. Lagi ka na rin nakalive sa trabaho mo pero nandyan ka pa rin. Maraming salamat dahil hindi mo ako iniwan sa kabila ng lahat. At tuluyan na ang tumulo ang mga luha ni Lovely.
Madalas itong maging emosyonal lalo na pagdating sa mga taong tumutulong sa kanya at nagpapalakas ng kanyang loob. Niyapos ni Marvin si Lovely. Iiyak ka na naman. Tumahan ka na. May check-up pa tayo bukas. Kailangan okay yung pakiramdam mo. Tandaan mo ha, mind over matter. Dapat laging positive, okay? Kung nakakaisip ka ng negative, sabihin mo sa akin. Para ako nang magiging negative absorber mo. Isang matamis na ngiti naman ang isinagot ni Lovely. Ipinikit nito ang kanyang mga mata habang nakayakap kay Marvin, hanggang sa nakatulog na ito sa bisig ng binata. Habang nasa ganoong posisyon silang dalawa, ay hinaplos naman ni Marvin ang ulo ni Lovely. Kahit anong mangyari, Lovely, hindi ako aalis sa tabi mo. Pangako. Wika nito at tanilik ka ng bunbunan ng dalaga. Lahat ay gagawin ni Marvin, gumaling lang si Lovely. Ginamit niya na ang kanyang mga koneksyon at kapangyarihan upang maipagamot si Lovely. Kinabukasan, nagpunta naman ang dalawa sa ospital para magpatingin. Marvin, kinakabahan ako. Ani ni Lovely habang nasa waiting area sila. Huwag kang kabahan. Andito lang ako. Sabi ni Marvin upang lumakas ang loob ni Lovely. Ilang sandali pa tinawag na si Lovely para pumasok sa isang kwarto kung saan gagawin ng iba't ibang tests. Gusto mang samahan ni Marvin si Lovely sa loob ay hindi maaari. Habang nasa loob si Lovely ay lumitaw si Dino kung saan nilapitan si Marvin. Boss, okay na pong lahat. Nasabihan ko na rin po ang billing tungkol kay Ma'am Lovely. Medyo nagulat lang sila kanina sa bigla niyang pagdating. Hindi po kasi nila inaasahan na nagpapanggap kayo para kay Ma'am Lovely. Ulat naman ni Dino. Mabuti naman. Pakisabi na rin sa lahat na wag silang magkakamaling batiin ako. O hindi kayo ipahalata kay Lovely na ako may-ari ng ospital. Naiintindihan mo? Seryoso ang sabi ni Marvin. Opo, boss. Masusunod. At lumayo muli si Dino upang bantayan ang dalawa. Nang matapos ang mga tests ay tuwang-tuwa naman si Lovely dahil halos wala naman siyang binayaran. Pinalabas nilang nakuha ng insurance at kung ano-ano pang promo ang naging deal ni Lovely. Patay muli siya naman si Marvin at sinabing swerte lang talaga siguro sila nung araw na yon. Nagtuloy-tuloy rin ang naging gamutan ni Lovely. Marami mang tusok ng karayom, nanlalagas na rin ang buhok ni Lovely at namayat ito ng sobra. Ngunit para kay Marvin, si Lovely pa rin ang pinakamagandang babae sa buong mundo. Isang araw kakatapos lang noon ni Lovely ng kanyang chemotherapy. Kapansin-pansin na rin ang pagkalagas ng buhok ni Lovely. Kaya naman inaya ni Lovely si Marvin na magpagupit at tuluyan na nga siyang kalpuhin. Lovely, hindi mo naman kailangan gawin to. Alam kong crowning glory ng isang babae ang buhok niya. Sabi ni Marvin. Ay, magmamalungkot lang ako pag nakita ko mga buhok ko na naglalagas sa bawat pagsuklay ko. Kaya mas okay na to. Kahit na nakangiti si Lovely, ay kitang-kita rin ang lungkot sa kanyang mga mata. Sinimulan ng kalbuhin si Lovely at sa bawat pagdaan ng razor sa kanyang ulo ay hindi niya naman maiwasang lumuha. Tila nadudurog ang puso ni Marvin habang nakikita si Lovely na ganito. Kaya naman naupo na rin ito sa kabilang silya. Boss, kalbo po. Utos ni Marvin sa lalaking lumapit sa kanya. Marvin, yun lang ang nasabi ni Lovely at naiyak na ito ng tuluyan. Hindi dahil sa lungkot, kung hindi dahil sa nag-uumapaw na pagmamahal na kanyang nararamdaman. Sabi ko naman sa'yo, diba? Sasamahan kita sa laban na to. Hindi man kita mahatian sa sakit na nararamdaman mo. At least, pareho tayo. At hinawakan ni Marvin ang kamay ni Lovely. Habang sabay na kinugupitan ng dalawa, ay panay pasasalamat naman ang nasa isipan ni Lovely. Hindi nito alam kung paanong mababayaran si Marvin sa lahat ng sakripisyo na ginawa nito. Huwag lang niyang maramdaman na siya ay nag-iisa. Hindi lang naman si Marvin ang dumadamay sa dalaga sa kanyang pakikipaglaban sa leukemia.
Naroon din ang kanyang team na palaging nakasuporta at umaalalay tuwing siya ay nangihina. Ngunit dahil sa ginawa ni Marvin, mas nagkaroon si Lovely ng lakas ng loob upang lumaban. O ayan, pareho na tayo. Pareho na tayong itlog. Biro naman ni Marvin habang hinahawakan ang kanyang ulo. Oo nga, nakakatawa. Kaya pala sinasabi nila na nakakatawang mga kalbo, no? Sagot pa ni Lovely. Literal naman na gumaan ang pakiramdam ni Lovely at mas natanggap na nito ang kanyang sitwasyon. Palabas na sila ng salon at sa hindi inaasahan na pagkakataon ay nakasalubong nila sina Luke at Pia. Oh, talagang going strong kayo. Mayabang na sabi pa ni Luke. Natatawa rin ito dahil wala ng buhok sina Marvin at Lovely. Pati sa hairstyle, couple din. Sobrang payat ni Pia. Samantalang si Luke naman ay halatang malaking ibinigat. Tuyot at tila na losyang naman si Pia. Nahabag si Lovely nang muling makita ang kanyang kapatid. Subalit kabaliktaran ang kanyang nararamdaman nang makita si Luke. Nahinto si Lovely at napayuko. Iniisip nitong siya ang may sakit. Pero mas mukhang may sakit pa si Pia kaysa sa kanya. Ayaw niyang makita siya ni Pia na naaawa sa kanyang kalagayan kaya hindi niya ito matingnan. Napansin naman ito ni Marvin. Ayaw naman itong gumawa ng eksena kaya naman inaya na lang nito si Lovely na umalis. Ngunit may napagtanto si Lovely ng oras na yon na ikinagulat na lang lahat. Sa kabilang banda, walang kaalam-alam si Pia sa kalagayan ni Lovely. Nagulat ito na makitang kalbo na ang kanyang kapatid. Lovely, tara na. Aya ni Marvin. Hinawakan naman ni Marvin si Lovely para sila'y umalis. Ngunit hindi na kumibo si Lovely. Nginitian nito si Marvin. May gusto lang sana akong sabihin sa kanila bago tayo umalis. Usal na Lovely. Nice. Ano yan? May joke ka ba? Siguraduhin mo nakakatawa yan, ha? Sabat pa ni Luke na tila ginagawang biro ang pagpapakalbo ng dalawa. Gustuhin suntukin ni Marvin si Luke ng oras na yon ay nagingit-ngit na rin ang tenga nito at malapit ng mandilim ang kanyang mga mata. Nang biglang hinawakan ni Lovely ang kamay ni Marvin at umiling ito. Ano na? Sabit ni Luke. Gusto ko sana magpasalamat sa ginawa niyong dalawa sa akin. Panimula ni Lovely. Nanlaki naman ang mga mata ni Luke. Samantalang si Pia naman ay biglang yumuko. Nakaramdam ito ng matinding kahihiyan at panliliit. Seryoso, gusto kong mag-thank you sa ginawa ninyo. Masaya ako kasi pinagtagpo na tayo para makapagpasalamat ako. Walang halong galit at kaplastikan. Kasi kung ituloy ko yung kasal, kahit na alam ko nagsisinungaling kayo sa akin at niloloko niyo ako, mapapabilis siguro ang buhay ko. Wika nito na may ngiti sa kanyang mga labi. Parang sinampal naman si Pia nang marinig niyang sinabi ni Lovely. Si Luke naman ay ngumisi lang at hindi natinag sa sinabi ni Lovely. Samantalang si Marvin naman ay biglang nanlamig sa mga sinabi ni Lovely. Lalo na sa'yo, Pia. Kasi sinalo mo lahat ng responsibilidad ko kay Luke. Naging mabuti kang kapatid sa akin. Kahit na hindi naman tayo magkadugo. Noong una umaamin ako na nagalit ako sa'yo dahil inago mo si Luke. Pero sa huli, dapat pa nga pala ako magpasalamat sa'yo eh. At alam mo kung bakit ko to sinasabi. Matalinhagang sabi ni Lovely. Huwag ka mag-alala. Natauhan na ako. At kung sakaling iwanan mo man si Luke, may intindihan ko. Dagdag pa nito. Tila naging estatwa naman sina Luke at Pia matapos magsalita ni Lovely sa kanila. Napatunghay si Pia sa kanyang mga narinig at ramdam nito ang mga luhang nagpupumigla sa kanyang mga mata. Si Luke naman ay natulala dahil hindi ito makapaniwalang kayang sabihin ni Lovely ang mga yon sa kanyang harapan. Babueltahan dapat ni Luke si Lovely ngunit nakaalis na pala ang dalawa. Ang lakas ng loob niyang sabihin sa akin yun. Akala mo naman perpekto siyang girlfriend. Mabuti nga sa kanya.
at nagkasakit siya. Lalong hindi na siya magtatagal lang dahil sa ginagawa niya. Inisasabi ni Luke. Naguluhan si Pia sa mga sinabi ng kanyang kasintahan. Anong sakit? Hindi ko maintindihan. Sino may sakit? Yang magaling mong kapatid. May leukemia. Mabuti nga sa kanya. Sagot pa ni Luke. Habang nagdidiskusyon sina Luke at Pia ay naglalakad naman papuntang sakayan ng tricycle sina Marvin at Lovely. Kung noon ay palaging masigla si Marvin, ngayon ay bigla na lang nag-iba. Tumamlay ito bigla at tila lumilipad ang isipan. Okay ka lang ba, Marvin? Tanong ni Lovely na makauwi sila ng bahay. Oo, napagod lang siguro ako kanina. Itutulog ko na lang to tapos magiging okay na ulit. Sabi ni Marvin at nagpaalam muna kay Lovely na siya ay matutulog. Ilang araw din ang lumipas ang pinilit ni Marvin na maging normal ang kanyang mga kilos. Iniwaksi nito ang mga katagang kanyang narinig noong araw na iyon. Ngunit pilit siyang nilalamon ng kanyang konsensya at habang tumatagal ay mas nadadagdagan ng takot na kanyang nararamdaman. Sa kabila ng mga pangamba ni Marvin, ay siya naming pagbuti ng kalagayan ni Lovely. Your test results are? At dito na nga nagtatapos ang ating kabanata. Ano kaya magiging test results? At paano kaya nito babaguhin ang buhay ni Lovely? Mapagtagumpayan niya kaya ang kanyang nararamdaman? Abangan sa susunod na kabanata. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, mga kwento ni Ate Jane, story mo, ikwento ko, huwag kalimutang pindutin ang notification bell at subscribe button. Kuya, may nakita ba kayong babaeng ganitong itsura? At ipinakita ni Marvin ang litrato ni Lovely. Nagbulungan ng mga tao sa sementeryo. Ay boss, nakita ko siya kahapon. May dala-dala po siyang magazine na may litrato ninyo. Talaga po? Ano pong tinanong niya? Bahit tinanong niya po kung kilala namin kayo. At syempre, sinabi namin ang totoo, na kayong may-ari nitong sementeryo. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, mga kwento ni Ate Jane, story mo, ikwento ko, huwag kalimutang pindutin ang notification bell at subscribe button. Your test results are doing great. Alam naman natin na mahirap labanan ng sakit mo. And you're a living proof na pwede mong lagpasan to. Basta tuloy-tuloy lang ang gamutan at ang pagkakaroon mo ng healthy lifestyle. Sabi ng doktor. Umiiyak at nagpapasalamat ang dalawa, lalo na si Marvin. Pero sa kabila nito ay inuusig pa rin siya ng kanyang konsensya. Dino, sa tingin mo, paano ko malaman ni Lovely kung sino talaga ako? Tatanggapin niya kaya ako? Tanong nito sa kanyang tapat na bodyguard. Napakamot naman sa kanyang ulo si Dino. Boss, medyo mahirap ang tanong na yan. Kasi halos mag-iisang taon na kayong magkakasama. Medyo mabigat na kasalanan kasi ang pagsisinungaling, kahit saan mo tignan. Pero alam naman nating malinis ang intensyon mo eh. Ang pagsisinungaling ay pagsisinungaling pa rin. Para mo naman sinabing maging handa na ako kapag nalaman ni Lovely kung sino ako. Malungkot na sabi ni Marvin at napabuntong hininga pa ito. Ganun na nga, boss. Pero malay mo naman, may ibang ihip ng hangin, di ba? Pagpapalakas pa ng loob ni Dino sa kanyang boss. Sa buhay ng tao, kahit na anong pilit mong itago ang katotohanan, lalabas at lalabas pa rin ito. Kahit anong galing mong maglihim, ay may mga bagay pa rin na hindi mo maitatago. Nasa opisina noon si Lovely. Naisipan nitong magligpit ng kanyang mga gamit para naman maging maaliwalas ang kanyang pwesto. At dahil doon, ay pati ang kanyang team ay naglinis na rin ng kani-kanilang mga pwesto. Marami silang nakuha ang mga nawawalang gamit, mga files na pwedeng pangpakinabangan at kung ano-ano pa. Si Anne na mahilig sa mga magazine ay maraming nakitang business magazine. Hay, alam niyo ba, dati tinititigan ko palagi yung mga young bachelors dito sa magazine na to. Palagi ako updated sa mga buhay nila.
At nangangarap ako na isang araw may mamita akong isa. Tapos ma-inlove siya sa akin at yayaman ako. Sabi nito habang binubuklat ang mga magazines. Para kang sira. Sabagay, libre namang mangarap. Sige, mangarap ka lang hanggat gusto mo. Asar naman ni Justin. Natawa si Lovely. Habang nagdidiskusyon sina Justin at Anne, ay dumampot naman si Lovely ng isang magazine. Nagbabasa-basa. Hanggang sa napukaw ang kanyang atensyon ng isang article. Marvin, bakit ka nandito? Ano to? Sabit nito. Habang binabasa ang article, ay hindi naman maiwasan ni Lovely na magalit. Kinalma ni Lovely ang kanyang sarili at hindi nito ipinahalata sa kanyang mga kasama ang kanyang natuklasan. Ayaw nitong magpadalos-dalos sa kanyang mga desisyon. Maagang nagpaalam si Lovely at sinabi nitong sumama ang kanyang pakiramdam. Pinayagan naman itong umuwi ng maaga para makapagpahinga. Subalit hindi naman talaga umuwi si Lovely bagkos ay pumunta ito sa sementeryo kung saan sila unang nagkita ni Marvin. Kuya, may kilala po ba kayong Marvin na naglilinis dito? Tanong ni Lovely sa nakita nitong tagalinis ng nicho. Naku, wala pong Marvin na naglilinis dito, ma'am. Sagot naman ng mga ito. Kinabahan na si Lovely. Gusto nitong umalis at hindi na magtanong pa. Subalit alam nito sa kanyang sarili na hindi siya papatahimikin ng kanyang isipan hanggat hindi niya naitatanong at hanggat hindi niya nalalaman ang katotohanan. Ito po. Ito pong lalaki, kilala niyo po ba siya? Sunod na tanong ni Lovely. Tinitigan naman ng mga tagalinis ang litrato sa magazine na hawak ni Lovely. Ay, yan po. Si boss po yan. Wika ng isa. Boss? Balik na tanong ni Lovely. Opo ma'am, yan po ang boss namin. Siya kasi may-ari ng buong sementeryong to. Akalain mo no, si boss ikakasal na pala? Usal nito. Hindi naman alam ni Lovely kung paanong tatanggapin ang kanyang nalaman. Hindi nito alam kung hanggang kailan siya lolokohin ni Marvin at kung bakit niya nagawa ang lahat ng ito sa kanya. Lovely! Tawag ni Marvin. Kadarating lang nito sa kanilang bahay. Sinundo niya si Lovely sa kanilang opisina. Ngunit sabi ni na Justin ay umuwi na raw ito ng maaga. Kaya naman ay umuwi na rin kaagad si Marvin. Ngunit pagdating niya sa bahay ay walang katao-tao. Nasaan kaya yun? Saad ni Marvin at medyo kinakabahan ito dahil madilim ang kanilang bahay. Sinyales na walang katao-tao. Nilibot niya rin ang buong bahay. Subalit hindi niya nakita si Lovely. Kinakabahan si Marvin. Tinawagan niya si Dino at agad namang pumasok si Dino sa bahay. Boss, bakit? Anong nangyari? Tanong ni Dino. Nawawala si Lovely. Hindi ko alam kung nasan siya. Kinakabahan ako. Baka kung ano nangyari sa kanya. Tinawagan ko rin ang telepono niya pero walang sumasagot. Nag-aalalang sabi ni Marvin. Nilibot muli ng dalawa ang buong bahay. Sa pagkakataong ito, ay napansin ni Dino ang isang magazine sa may kusina. Boss, mukhang alam niya na. Wika nito sabay ipinakita ang issue ng magazine kung saan nakaanunsyo ang kasal nila ng anak ng business partner ng kanyang magulang 3 years ago. Napahawak sa kanyang noo si Marvin. At biglang sinuntok ang pader na kanyang kaharap. Bakit ngayon pa? Inis nitong sabi. Ito na ang araw na pinakakatakutan ni Marvin. Ang malaman ni Lovely ang tunay niyang pagkatao. At sa kasamaang palad ay nakita pa nito ang kanyang naging arranged marriage. Dino, ipatawag mo lahat ng mga tauhan natin. Hanapin niyo si Lovely. Walang hihinto hanggat hindi siya nahahanap. Sigaw ni Marvin. Hindi ko mapapatawad ang sarili ko kapag may mangyaring masama kay Lovely nang dahil sa akin. Lumipas ang isang magdamag at walang makahanap kay Lovely. Hanggang sa naisip ni Marvin na puntahan ang puntod ng ina ni Lovely. Nagbabaka sakali itong naroon si Lovely. Sinuyod ni Marvin ang buong sementeryo ngunit ni anino ni Lovely ay wala siyang nakita. Kuya, wala ba kayo nakitang babae dito na ganitong itsura? At ipinakita ni Marvin ang itsura ni Lovely. Letrato ito ni Lovely na may suot na bandana. Nagbulungan ng mga tao sa sementeryo hanggang sa may isang nagsalita sa kanila.
Boss, nakita ko po siya kahapon. May dala-dala po siyang magazine na may litrato nyo. Ang gwapo niyo pa nga po sa litrato eh. Anito? Talaga po? Ano pong tinanong niya? Nakita niyo po ba kung saan siya nagpunta pagkatapos? Sunod-sunod na tanong ni Marvin. Ay, tinanong niya po kung kilala po namin kayo. Syempre po, sinabi namin ang totoo na kayong may-ari nitong sementeryo. Pagmamalaki pa nito. Napahawak na lang sa kanyang noo si Dino. Tuluyan na ngang nalaman ni Lovely kung sino nga ba siya. Walang pag-asang mahanap ang taong ayaw magpakita. Ilang araw na rin ang nakalipas at hindi pa rin matunto ni Marvin kung nasaan ang kanyang asawa. Humingi na ito ng tulong sa team ni Lovely sa opisina, ngunit pati sila ay nagulat dahil nawawala si Lovely. Isang tao na lang ang alam kong pwedeng niyang puntahan, sabi ni Marvin. Sino? Ang magulang niya? Ang tatay at stepmother niya? Tanong ni Dino. Hindi. Si Pia. Usal nito. Desperado na si Marvin. Pinahanap ni Marvin kung saan nagtatrabaho si Pia. Mabilis naman itong nahanap ni Dino at walang sinayang na oras si Marvin at pinuntahan si Pia. Ma'am, may naghahanap po sa inyo. Tawag ng guard kay Pia. Agad namang pinuntahan ni Pia ang kanyang bisita. Akala nito ay isang kliyente at laking gulat nito nang makita si Marvin. Oh, ikaw pala Marvin. Gulat nitong sabi. Pwede ba kita makausap? Kahit sandali lang. Tanong ni Marvin. Sure. Tungkol saan? Tanong pa ni Pia. Wala pa mang sinasabi si Marvin ay tumulo ng mga luha nito. Pia, hindi ko na alam kung saan ko pahahanapin si Lovely. Siwalat ni Marvin. Ano? Anong ginawa mo sa kapatid ko? Sigaw ni Pia. Please, Pia. Kung alam mo kung nasan siya, sabihin mo naman sa akin, oh. Ilang araw na siyang nawawala. Yung meds niya hindi niya dala. At hindi ko mapapatawad ang sarili ko kung may mangyaring masama sa kanya. Umiiyak na sabi ni Marvin. Ang tanong ko ang sagutin mo. Ano bang ginawa mo sa kapatid ko? Pag-ulit na tanong ni Pia. Nagsinungaling ako sa kanya. Hindi ko sinabi kung sino talaga ako. Sasabihin ko naman dapat ang totoo kaso kung sakaling alam ko man kung nasan ang kapatid ko, hindi ko rin sasabihin sa'yo kung nasan siya. Hindi ka na natuto sa ginawa namin ni Luke. Pinagdurusahan ko ngayon ang naging kasalanan ko kay Lovely. At tama lang din sa'yo yan. Ani ni Pia at tumalikod na kay Marvin. Tuluyan na ngang nawalan ng pag-asa si Marvin. Alam ko namang ganito ang kahihinatnan ng lahat, sabi ni Marvin. Napahinto pa si Pia. Gusto ko lang malaman kung nasa mabuti bang kalagayan niya. Kung nakakain ba siya? Yung mga gamot niya. Kung nakakatulog ba siya ng maayos? Kasi kung hindi, habang buhay kong dadalhin to. Kahit yun lang. Kahit malaman ko lang na nasa mabuting kalagayan siya, pangako lalayo na ako. Hindi niya na ako muling makikita. Tumagos sa puso ni Pia ang mga salitang sinabi ni Marvin. Marami ng paraan para masabi mo yan. Kahit hindi mo siya nakikita. Modern na ang panahon ngayon, kaya mabilis na lang nakakalat sa social media. Ani ni Pia at umalis. Natulala naman si Marvin sandali at nagkaroon ng pag-asa sa mga sinabi ni Pia. Oo, tama. Kahit doon lang. Gusto kong ipagsigawan ang nararamdaman ko sa kanya. Sabi ni Marvin sa kanyang sarili. Nagkaroon ng ideya si Marvin ng dahil sa sinabi ni Pia. Wala namang mawawala kung susubukan nitong gamitin ng social media sa paghahanap kay Lovely. Agad na nakipagtulungan ng team ni Lovely at alam nilang makakarating ang kanilang gagawin kay Lovely kahit nasa ang lupalo pa ito. Nakahanda na ang set, camera at ang live stream na gagamitin ni Marvin. Sir, ready na po tayo. Ani ni Ann. Good luck po, sir. Imbes na premiere ng bago nilang produkto ang ipapalabas ay si Marvin ang lumitaw sa screen. Alam ng team ni Lovely na nakasubaybay ito doon kaya ito ang ginawa nilang paraan para marinig ni Lovely ang paliwanag ni Marvin. Humingi ng paumanin si Marvin bago simulan ng kanyang gustong sabihin. Hindi ko alam na aabot pa ako sa ganito. Pero ito na lang kasi ang huling bala ko para maiparating sa'yo ang gusto kong sabihin.
Panimula ni Marvin. Ginawang viral ng team ni Lovely ang live. Bukod doon na inobliga ni Dino ang lahat ng empleyado ni Marvin na manood ng live na yon para mas kumalat pa ito. Lovely, sorry. Sorry kung hindi ko sinabi sa'yo kung sino talaga ako. Para maniwala ka, ginawa ko tong lahat. Dahil mahal na mahal kita. Mula no grade 1 pa lang tayo. Alam ko nang ikaw ang gusto kong makasama hanggang sa pagtanda. Nang dahil sa mga katagang yon ay mas naging viral ang live. Sino ba naman kasang hindi maiintriga sa isang lalaking nagtatapat ng kanyang pag-ibig sa isang babaeng minahal niya mula noong shy grade 1 pa lamang? Yung babaeng sinasabi kong childhood crush ko. Ikaw yun. Hindi ko alam kung natatandaan mo pa ba pero ikaw ang nagtanggol sa akin nun. At mula noon nagkaroon ka na ng lugar sa puso ko. Alam mo kung kahit saan mo tingnan mali ang ginawa kong pagsisinungaling. At hindi ko yun itatanggi. Kaya eto ako. Sa harap ng maraming tao, humihingi ako ng tawad. Lovely, mahal na mahal kita. Kaya ako nagawa ang lahat ng toy. Gusto kong makilala mo ko. Hindi dahil sa estado ng buhay ko. Gusto kong makilala mo ko kung sino ako. Marami ako nagawang mga bagay ng dahil sa'yo. At hindi ko pinagsisisihan ang lahat ng yan. Sa harap ng kamera ay hindi na mapigilan ni Marvin na tumulo ang kanyang mga luha. Kaya please magpakita ka na. Mahal na mahal kita, Lovely. At gagawin kong lahat mahanap ka lang. Ipinakita sa screen ang litrato ni Lovely. At natapos na rin ang live. Sa kabilang banda, napanood naman ni Pia ang ginawa ni Marvin. Ano, hindi ka pa rin ba magpapakita sa kanya? Tanong nito. Hindi ko alam. Umiiyak na sabi ni Lovely. Nahati ang puso ni Lovely sa kanyang napanood. Ngunit hindi pa siya handang makita ang mali si Marvin ng araw na yon. Alam niyang mahal na mahal niya si Marvin, ngunit sadyang magulo pa ang kanyang pag-iisip. Tama ang naging hinala ni Marvin. Kay Pia pumunta si Lovely. Bagamat nagkaroon silang dalawa ng hindi pagkakaintindihan, ay mas naging lamang pa rin ang kanilang pagiging magkapatid. Kaya tinanggap ni Pia si Lovely at hinayaang mamalagi sa kanyang poder. Mabuti na lang at bakante ang isang unit na ibinebenta ni Pia kaya naman doon na muna naman lagi si Lovely. Walang ibang may alam dito. Kahit si Luke ay walang alam sa pagkikita ng magkapatid. Matapos mapanood ni Pia ang video, naramdaman naman ni Pia ang wagas na pagmamahal ni Marvin kay Lovely. Kaya sino ba siya para hadlangan ng dalawa? Kaya naman napagpasyahan nitong gawin ang tama. Nakipagkita si Pia kay Marvin ang araw din yon. Napanood kong ginawa mo para sa kapatid ko. Anito. Talaga? Siya. Napanood niya kaya yon? May balita ka na ba sa kanya? Tanong ni Marvin. Meron. At kailangan ko ng tulong mo para tuparin ang pangarap niyang sinira namin. Wika ni Pia. Kinabukasan, inaya ni Pia si Lovely na samahan siya sa isang simbahan. Sinabi niyang gusto niyang ipagdasal ang kalagayan ni Lovely at magpasalamat na sa tuloy-tuloy na pagaling nito. Ang hindi nito alam ay sa araw ding yon matutupad ang nasira niyang pangarap. Parang may kasal naman yata dito, tama bang pinuntahan natin? Tanong ni Lovely. Oo, tama tong lugar na to. Ito kasi ang tamang pagkakataon. At panahon, at oras, para tuparin ang pangarap mo. Nakangiting sabi ni Pia. Matapos bigyan ng senyas ni Pia ang lahat, ay saka nagsilabasan ang mahalagang tao sa buhay ni Lovely. Lahat ng may ambag sa buhay niya at mga taong tunay na nagmamahal sa kanya. Ano to? Pagtataka ni Lovely. Kasabay nito ay may nagkabit ng tela at nagsuot ng belo sa kanya. Kaya pinilit kong magsuot ka ng puti. Dahil ikakasal ka sa taong tunay na nagmamahal sa'yo. At lumabas na nga si Marvin. Iniwan na sila ni Pia. Nang nakadistansya na ito ay pinagmasdan niya ang dalawa. Sakto naman ang pagdating ni Luke na gulat sa mga nangyayari. Susugurin sana nito sina Marvin upang gumawa ng eksena ngunit pinigilan nito ni Pia. Pinapunta kita rito para sabihin sa'yo na simulan mo ng hakutin ang mga gamit mo sa kondo. Ayoko na. Hihiwalayan na kita. At pag naaputan ko pa sa kondo mga gamit mo,
Gagawin ko silang abo. Banta pa ni Pia at nilayasan na si Luke. Lumuhod naman si Marvin sa harapan ni Lovely, dalang singsing at nag-propose kay Lovely. Lovely, will you marry me? Tanong nito. Pero, kasal ka na sa iba, di ba? Tanong ni Lovely. Napakamot naman ang kanyang ulo si Marvin. 3 years ago pa yung issue na yon sa magazine. Hindi ko sinupot ang kasal na yon. Kasi ikaw ang gusto kong pakasalan. Pag-amin nito. Natawa na lang si Lovely at sumagot ng yes. Kasabay ng pag-oo ni Lovely ay tumunog ang wedding song na gustong-gusto ni Lovely at nagsimula ng kasal nilang dalawa sa pangalawang pagkakataon. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, mga kwento ni Ate Jane, istorya mo, ikwento ko, huwag kalimutang pindutin ang notification bell at subscribe button.